Si Park Hyun-jin, isang hindi nakikitang bata sa lumang klase, ang kanyang mahiyain at takot makipag-usap na personalidad ay naging dahilan upang wala siyang kaibigan sa klase, kaya nagpa siyang lumipat ng paaralan. Ayaw na niyang magpatuloy ng ganito, kaya ginugol niya ang buong tag-araw sa pag-aaral ng make-up at pakikipag-ugnayan, umaasa na makapagsimula ng isang bagong buhay. Sa unang araw ng pagpasok sa paaralan, dumating si Park Hyun-jin sa bagong paaralan, nakita ang mga kaklase na masiglang nag-uusap at nagtatawanan, nakaramdam siya ng kaunting kaba at takot. Sinabi niyang muli sa kanyang sarili, malamang hindi ako magkakaroon ng malapit na grupo ng kaibigan tulad nila, ang layunin ko ngayon ay makahanap lamang ng isang kaibigan na makakasama sa tanghalian. Dinala ng guro si Park Hyun-jin sa klase, at nang dumating sa bahagi ng pagpapakilala sa sarili, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, blanko ang isip ni Park Hyun-jin. Bagamat daan-daang beses na siyang nagpraktis, nautal pa rin siya, at naalala niya ang kanyang dating klase, tiyak na muli siyang ituturing na hindi nakikita. Sa huli, 5 salita lamang ang kanyang nasabi, ako si Park Hyun-jin, inaakalang muli siyang babaliwalain, ngunit masiglang sinalubong si Park Hyun-jin ng buong klase. Lihim siyang natuwa at pagkatapos niyang alisin ang kanyang salamin, nakuha rin niya ang atensyon ng mga lalaki. Pagkatapos ng klase, nais ni Park Hyun-jin na makisalamuha, nakita niya ang ilang babaeng nag-uusap tungkol sa kanilang mga idolo, ngunit ang kanyang mahinang boses ay hindi pinansin. Umasa si Park Hyun-jin sa grupo ng mga kaibigan na gumagawa ng kanilang takdang aralin, masayang lumapit. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, muli siyang hindi pinansin, tinitingnan ang mga malapit na grupo ng mga kaibigan. Nagduda si Park Hyun-jin kung ano ang kahulugan ng paglipat ng paaralan, kung hindi pa rin siya makakasalamuha, malungkot siyang lumabas ng klase, inaakalang babaliwalain siya kapag aksidente niyang nabangga ang isang kaibigan. Ngunit nakatanggap siya ng paumanhin at merienda, naalaala ang mga beses na siya ay tinanggihan kapag nais niyang magbahagi. Mabilis na kinuha ni Park Hyun-jin at inabot ang kanyang bahagi ng pagkain. Sa unang pagkakataon na siya ay napansin, hindi niya napigilan ang kanyang kagalakan, ito ang buhay paaralan na kanyang hinahangad. Sa sandaling ito, kusang nilapitan ni Kang Hayon-nam si Park Hyun-jin at pinuri ang kanyang kagandahan. Unang beses na naramdaman ni Park Hyun-jin ang pagkilala. Pumunta si Kang Hayon-nam upang kumain kasama niya. Si Park Hyun-jin ay nagkaroon ng 3 bagong kaibigan. Mahirap paniwalaan ngunit totoo. Sa wakas ay nakasama sa isang maliit na grupo. Masaya siya hanggang sa gusto niyang umiyak. Inalok ni Kang Hayon-nam na ipakilala si Park Hyun-jin sa kanyang mga kaibigan at nakita niyang puro gwapo ang mga ito. Muling lumitaw ang kanyang komplekses, napansin ng 2 estudyanteng lalaki ang pagiging mahiyain ni Park Hyun-jin, kaya kusang loob silang nagpakilala. Ngunit si Park Hyun-jin ay labis na kinabahan at hindi makapagsalita. Gayunpaman, si Jo Yeo-jung ay ayaw sumali, malamig siyang umakyat sa hagdan, hindi inaasahang sumabit ang kanyang bracelet sa damit ni Park Hyun-jin dahilan upang siya ay bumagsak. Instinctively, inabot ni Park Hyun-jin ang kanyang kamay upang suportahan siya. Ang eksenang ito ay nagpatigil sa mga estudyante, eksakto nang naging awkward ang sitwasyon. Naalala ni Park Hyun-jin ang video tutorial na napanood niya, pilit siyang humiti, nagulat ang mga nasa paligid niya, mabilis na humingi ng tawad si Park Hyun-jin. Sa personalidad ni Jo Yeo-jung, tiyak na hindi niya ito palalampasin, ngunit nang makita ang inosenteng ekspresyon ni Park Hyun-jin, bigla niyang sinabi, hayaan mo na. Tapos, malamig siyang umalis, napagtanto ni Park Hyun-jin na nakagawa siya ng gulo, kinomportable siya ng kanyang sarili, sinabing si Jo Yeo-jung ay palaging ganoon at pinayuhan siyang huwag pansinin. Sa sandaling ito, lumapit si Jeon Jae-jun upang humingi ng tawad sa ngalan ni Jo Yeo-jung. Tulala si Park Hyun-jin na tumingin sa kanya, agad na ipinaliwanag ni Kang Hayon-nam sa tabi niya. Napala siya at ang gwapong si Jo Yeo-jung ay magpinsan. Subalit kabaliktaran ang kanilang mga personalidad, si Jeon Jae-jun ang class president, at sa mata ng mga babae, hindi lang siya ang pinakamatalino kundi napakamaalalahanin pa. Tamang-tama ang kanyang imahe bilang bida sa isang school romance novel. Pagbalik niya sa klase, pinaalalahanan ni Jeon Jae-jun ang lahat na tingnan ang kanilang schedule. Gulat na tumingin sa paligid si Park Hyun-jin, at nang makita ito, kusang loob na tinulungan ni Jeon Jae-jun si Park Hyun-jin. Ang lapit ng distansya sa pagitan nila ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Park Hyun-jin. Bahagyang nagulat si Choi Hae-jeong sa tabi niya, at agad na gumawa ng dahilan upang ilayo si Jeon Jae-jun, at sinabing hayaan na lang siyang turuan si Park Hyun-jin. Sa sandaling ito, malamig na pumasok sa klase si Jo Yeo-jung. Lumabas na nakalimutan niyang kunin ang kanyang libro sa musika, kaya balak niyang bumalik, masayang kumaway si Choi Hae-jeong. Kinontra naman ni Choi Hae-jeong si Park Hyun-jin na sa pagkakataong ito ay talagang nagkasala siya kay Jo Yeo-jung. Hindi pa rin maintindihan ni Park Hyun-jin, ipinaliwanag ni Choi Hae-jeong na dati ay hindi ganito si Jo Yeo-jung. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang ganoong ekspresyon. Sa elective music class, pagkapasok pa lang ni Park Hyun-jin sa klase ay mayroon ng estudyanteng babae na nagpareserba ng upuan. Lihim siyang nagagalak dahil nagkaroon muli siya ng kaibigan sa klase. Pumasok si Son Mayong-o at Chu Yoo-jung, nang maging awkward ang atmosphere. Biglang sinabi ni Son Mayong-o, alam ko rin yan, para makaupo kayong dalawa ng magkasama, nagkataon naman, ang mga itinalagang upuan ay magkatabi. Isang mahiyain, isang malamig, pareho silang tahimik at walang imik. Sa sandaling ito, lumingon si Son Mayong-o upang paalalahanan sila, sinasabing ang lahat ay inayos ng tadhana. Ninais ni Park Hyun-jin na sana ay mahusay siyang makipag-ugnayan tulad ni Kang Hayon-nam. Ninais niyang sana ay malayang makipag-ugnayan sa mga kaibigan. Sa pag-iisip nito, sumulyap si Park Hyun-jin kay Jo Yeo-jung, eksakto nang nakita niya itong naglalagay ng lip balm.
Nagkunwari siyang normal, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Buong lakas na naglakas loob si Park Yeon-jin na bumati, ngunit inilagay ni Jo Yeon ang kanyang earphones. Sa sandaling ito, narinig ni Kang Hyunam na hindi pumasok sa klase ang mga kaibigan na nag-uusap. Siya ba ang transfer student sa ika-negatibo 7 ba ita? Masaya siyang nakaupo kasama si Jo Yeon. Kinagulat ni Park Yeon-jin ang sabihin ng guro na may face blindness na nagkamali sa transfer student bilang isang sikat na bituin. Sinabihan siyang dating trainee kaya cool, at pinayuhan siyang huwag kalimutan ang guro kapag pumunta sa library. Pagkatapos ay inihayag na magkakaroon ng bagong transfer student sa klase, at tiningnan ni Park Yeon-jin ang profile ng bagong estudyante. Laking gulat niya nang matuklasan na magkapareho sila ng pangalan, at napagtanto niyang nagkamali ang guro sa impormasyon ng dalawang tao, kaya pala akala ng lahat na siya ang sikat na iyon. Kaya sila mabait sa kanya dahil akala nila ay siya ang transfer student. Naaalala ang impormasyon ng isa pang tao, hindi napigilan ni Park Yeon-jin na hanapin ang account nito, at nang makita ang mga larawan, napansin niya na medyo magkamukha sila, ngunit malaki ang pagkakaiba, na nagdulot kay Park Yeon-jin ng matinding krisis. Ang takot niya na matuklasan ng lahat na hindi siya isang transfer trainee, ang takot na muling iwanan, naisip ni Min Chae na hindi siya nagsisinungaling. Maliwanag na nagkamali ang lahat, at sa sandaling hinila ni Hichon ang kortina, lumabas na matagal na niyang pinaghihinalaan ang pagkakakilanlan ni Min Chae. Nataranta si Min Chae, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hichon. Hindi niya hinanap si Min Chae para ilantad siya, kundi para magmungkahi na panatilihin ang sikreto. Bumalik si Min Chae sa klase ng may pag-aalala. Tinanong ni Dahi kung bakit hindi sila nagpo-follow sa isa't isa. Bago pa man makarecover si Min Chae, kinuha ni Dahi ang telepono at tinanong kung bakit napakaraming tagahanga. Alam ni Min Chae na nagkakamali sila ng tao, akmang magpapaliwanag siya, nang palibutan siya ng buong klase at humingi ng payo kung paano makaakit ng mga tagahanga, naiisip ang hirap na magkaroon lang ng mga kaibigan. Ayaw niyang mahiwalay, agad siyang nagdahilan na abala at hindi mapamahalaan ang account, pagkatapos ng klase. Biglang sumulpot si Hichon, ibinigay ang address ng estudyanteng kapareho ng pangalan. Nakita niyang laging tinutulungan siya ni Hichon, inakala niyang may espesyal na pagtingin ito sa kanya. Kaya't puno siya ng pag-asa na tinanong kung bakit siya tinutulungan. Nang makita siyang kaawa-awa, sinabi niya ang mga salitang parang malamig na tubig na ibinuhos kay Min Chae. Naiisip ang sandali na talagang lumitaw si Min Chae. Ang kanyang kasinungalingan ay mabubunyag, parang abo ang puso ni Min Chae. Gusto niyang maglaho mula sa mundong ito. Bago dumating ang transfer student bukas, bumili si Min Chae ng isang lata ng kakaibang bagay sa convenience store, at habang akmang magbabayad, biglang sumulpot si Ijun at pinigilan siya. Ang dalawang tahimik na tao ay magkatabing nakaupo, at ang kapaligiran ay labis na awkward. Tinanong ni Min Chae kung bakit siya naroon. Lumabas na habang dumadaan, nakita niyang mukhang hindi ayos si Min Chae, kaya't palihim niya itong sinundan. Nakita niya ulit na bumili ito ng lata ng candy. Inakala niyang gustong-gusto ni Min Chae na kumain ng labis na candy. Nahihiyang sabihin ni Jun ang totoo, kaya't nagkunwari siyang gusto niya ang ganitong uri ng candy. Kaya pala strawberry ang gusto niya, ang pahayag na nagpatalon kay Jun, kaya't naglagay siya ng lip balm para mabawasan ang hiya. Tinanong ni Min Chae kung gusto niya bang maglaho sa mundong ito. Inakala niyang ang hot boy na minamahal ng lahat ay hindi magkakaroon ng ganitong kalungkutan. Binuksan niya ang musika, nag-scroll sa mga bagong komento at saka lang niya nalaman na maraming tao ang may kaparehong pag-iisip sa kanya. Pagkakita sa mga estranghero na mainit na sumasagot sa kanyang komento, nakaramdam si Min Chae ng kaunting ginhawa, hindi niya alam na si Ijun ang sumagot. Kinabukasan, dinala ng guro ang bagong transfer student sa klase. Naaalala ni Min Chae na matalino at maganda siya, at malapit na niyang mailantad ang kanyang kasinungalingan. Hindi niya inaasahan na ang paraan ng kanyang pananamit at ang kanyang masungit na hitsura ay eksaktong katulad ng sa kanya noon. Nahilo si Min Chae. Balak niyang maging invisible, tahimik na mag-aaral hanggang sa makapagtapos, nang marinig niya ang mga kaibigan na nag-uusap at saka lang niya nalaman na may isang babae na kapareho ng kanyang pangalan. Tiningnan ni Min Chae ang mga kaibigan na nagbibiruan sa likuran ng klase. Bigla niyang naaalala ang kanyang sarili noon, hindi komportable ang kanyang puso, ngunit natanto niya ang kahalagahan ng mga kaibigan at pagiging popular. Sa kanya ay ganap na walang saysay, ang pagkakaibigang ito ay panlabas lamang. Naranasan na niya ito kaya lubos niya itong naunawaan at hindi niya ito pinapansin. Samantala, nang makita ni Min Chae si Min Chae, ay natakot siya. Hindi niya maintindihan kung bakit lumitaw si Min Chae sa ganitong imahe dahil siya ang tunay na invisible na tao. Hinintay ni Min Chae si Min Chae sa banyo, tiniyak na walang tao at saka tinanong kung bakit ganito ang kanyang suot. Malinaw na hindi ito ang kanyang tunay na pagkatao. Malamig ang mukha ni Min Chae. Sinabi niya kay Min Chae na magkunwari na lang na hindi sila magkakilala. Nakita ni Hichon ang dalawa na lumabas mula sa banyo. Naramdaman niyang may mali, hinanap niya si Min Chae. Sinabi niya na kahapon ay ibinigay niya ang address ni Min Chae sa kanya. Ngayon ay lumabas na si Min Chae sa paaralan na may simpleng hitsura. Tinanong niya si Min Chae kung binalaan ba niya si Min Chae. Ngunit hindi niya alam na natanggap ni Min Chae ang address, ngunit hindi siya naglakas loob na hanapin si Min Chae. Tinukso ni Hichon ang bawat salita, ngunit umaasa lang si Min Chae na patuloy niyang itago ang kanyang sikreto. Sa klase, upang makilala ang dalawang batang babae na magkapareho ang pangalan, espesyal na binigyan ni Jae-hae at ng kanyang mga kaibigan si Min Chae ng isang hindi magandang palayaw. Kahit anong mangyari kay Min, nag-aalala si Min Chae kung naririnig ba ni Min Chae.
Nang makita niya si Jae-hae na nakatuon lamang sa pagkuha ng litrato upang mapanatili ang kanyang imahe, saka lang niya nalaman na gusto lang ni Jae-hae na makinabang mula sa katanyagan ng pagiging trainee. Nagkataon na nakita ni Park Yeon-jin si Joo Yeon sa labas ng pinto. Nagsimulang maglaro ang mga estudyante sa paligid at nagkalat ng kaguluhan. Tinanong kung may nangyari ba sa kanilang dalawa kamakailan na mula si Park Yeon-jin at bago pa siya makasagot ay nahuli na sila ng guro. Sa klase, ang dalawang nagkatabi ay lumikha ng isang napaka-awkward na kapaligiran. Si Park Yeon-jin ay kusang humingi ng tawad, ngunit si Joo Yeon ay naglagay lamang ng lip balm at ayaw sumagot. Ibinigay ng guro ang mga test paper. Walang test paper si Park Yeon-jin, ngunit hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang kamay. Kusang ibinigay ni Joo Yeon ang kanyang papel sa kanya at nagkunwari na nakatulog sa mesa. Gusto ni Park Yeon-jin na makipag-usap pa kay Kim Jong-woo. Nang makita ni Park Yeon-jin na walang tao ay hinila niya ito sa isang bakanting silid. Tinanong niya si Kim Jong-woo kung ano ang gusto nito, at sinabi rin ni Kim Jong-woo ang totoo. Nang marinig ito ni Park Yeon-jin, nalaman niyang nagkamali ang mga kaibigan niya sa pagkakakilanlan nilang dalawa, at pagkatapos ay kinuwestiyon niya si Kim Jong-woo kung bakit hindi siya naglakas loob na sabihin ang totoo. Sinadya ba niyang ayaw sabihin? Nahaharap sa tanong, nakonsensya si Park Yeon-jin dahil nagbago siya para magkaroon ng mga kaibigan, at mayroon na siyang mga kaibigan. Kung sasabihin niya ang totoo ay muli siyang maihihiwalay, ayaw na niyang bumalik sa nakaraan, kaya nagmakaawa si Park Yeon-jin kay Kim Jong-woo na huwag siyang ilantad. Alam niyang sinadya ni Kim Jong-woo na manamit ng simple, ang layunin ay ayaw mapansin, ngunit kailangan niya iyon, ang isa ay nangangailangan ng kasikatan, ang isa naman ay nangangailangan ng pagiging pribado. Kasalukuyan, hindi alam ng mga kaibigan ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawang tao. Kung magpapalitan sila ay hindi naman siguro mahirap dahil sa 3 araw na pamumuhay sa pagkakakilanlan ni Kim Jong-woo. Sa wakas, hindi na siya ang hindi nakikita, ngunit malamig pa ring tiningnan ni Kim Jong-woo si Park Yeon-jin. Alam niyang kapag nabunyag ang katotohanan, ang mga kaibigan na pinapahalagahan ni Park Yeon-jin ay maglalaho na parang uso. Direktang tinanggihan ni Kim Jong-woo ang kahilingan ni Park Yeon-jin. Walang magawa si Park Yeon-jin na umupo sa sahig. Alam niyang malapit ng malantad ang kanyang kasinungalingan. Sinadya ni Jeon Jae-jun na sabihin na dumating na si Park Yeon-jin, at tulad ng inaasahan, ang karaniwang malamig na si Joo Yeon ay agad na tumingala. Sinimula ni Jeon Jae-jun na tuksuhin si Joo Yeon, at mabilis na ipinaliwanag ni Joo Yeon na nagkataon lang siyang tumingin. Bigla namang tinanong ni Hae-jeong si Ijun kung gusto ba niya si Dong-eun, kaya siya niloko ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig ang sinabi ni Hae-jeong, hindi maiwasang maalala ni Ijun ang yakap noong unang araw ng klase. Paulit-ulit na kinukulit ni Hae-jeong si Ijun, habang si Ijun naman ay humanap ng dahilan para umiwas, samantala si Dong-eun ay nag-aalangan kung sasabihin ang katotohanan, at si Jae-hae ay kakagaling lang sa karaoke pagkatapos ng klase. Ito ang palaging hinahangad ni Dong-eun na balak gamitin ang huling pagkakataon bilang trainee na si Min-jae. Sinabi ni Hae-jeong kay Ijun na sasama din si Dong-eun. Bagamat nagpakita si Ijun ng malamig na pagtanggi, alam niyang tiyak na pupunta si Ijun, at pagkatapos ng klase, dumating si Ijun at pinanood ang kanyang mga kaibigan na kumakanta at sumasayaw sa entablado. Lumayo agad si Ijun at inalok si Dong-eun na kumanta. Dahil unang beses niya doon, hindi alam ni Dong-eun kung anong kanta ang pipiliin. Nang siya ay nalilito, tinulungan siya ni Hae-jeong. Sumang-ayon din si Jae-hae, at nang makita ito ng lahat, sinimulan nilang hikayatin si Ijun na kumanta, ngunit malamig siyang tumanggi. Akala ni Dong-eun ay nakaligtas na siya, ngunit hinikayat siya ni Hae-jeong na umakyat sa entablado. Wala nang nagawa si Dong-eun, kundi hawakan ang songbuok at maghanap ng kanta, ngunit ang mga kantang iyon ay narinig lang niya ang pamagat at hindi pa niya kinanta kailanman. Kung kakantahin niya ang mga iyon, malalantad ang lahat ng kanyang kasinungalingan noon na siya ay isa lamang impostor. Sa huli, pinili ni Dong-eun ang kantang pinakapinapakinggan niya. Sa una ay mahiyain, ngunit habang kumakanta, nakapasok siya sa ritmo, at ang buong silid ay namangha. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala nilang palakpakan siya at pinuri. Lumabas si Dong-eun, sumunod din si Ijun. Nakita ni Dong-eun na parang balak siyang hindi pansinin ni Ijun, ngunit inabot ni Ijun ang isang bote ng tubig at pinuri ang kanyang pag-awit. Ang dalawa, na parehong tahimik, ay awkward na naghahanap ng pag-usapan. Tinitigan ni Ijun ang inosenteng ekspresyon ni Dong-eun. Naalala niya ang pagkanta nito at hindi maiwasang purihin siyang muli, magaling kang kumanta. Sa totoo lang, wala akong alam sa mga sikat na kanta kamakailan. Pagkasabi nito, pinagsisihan agad ni Dong-eun. Bilang isang trainee, dapat magaling siya sa mga ganitong bagay. Pagbalik sa karaoke room, dahil sa kuryosidad, tinanong ni Dong-eun si Ijun kung ano ang kakantahin niya kung mapipilitan. Lumapit si Ijun at pabulong na sinabi ang sagot sa tainga ni Dong-eun. Nais ni Dong-eun na sana ay makakanta rin siya ng may kumpiyansa sa hinaharap, ngunit kung sasabihin niya ang totoo, tiyak na hindi na siya ituturing na kaibigan ng lahat. Nang oras na iyon, natuklasan ng mga kaibigan na ang tunay na account ni Dong-eun ay nag-follow back na. Naalala ang sinabi ni Dong-eun sa kanila, lahat sila ay tumingin sa kanya. Kinabahan si Dong-eun na halos lumabas ang puso niya. Nag-post si Jae-hae ng litrato sa social media, pinili lamang ang pinakamaganda. Agad na napansin ni Dong-eun ang plano ni Jae-hae, alam niyang walang silbi ang ganitong uri ng pagkakaibigan na panlabas lang. Hindi maiwasan ni Dong-eun na kaawaan si Dong-eun. Nang mag-text si Dong-eun para magpasalamat, umiti lang si Dong-eun. Samantala, nag-aalala si Dong-eun kung angkop ba ang kanyang mga salita, kung masyado bang pilit. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makatanggap ng tugon.
Abalang-abala si Jae-hae sa pagsiselfie, at nang makita si Dong-eun na nasa frame, inakala niyang sinira nito ang kanyang magandang litrato. Nilapitan niya at hiniling kay Dong-eun na lumayo ng kaunti sa mesa, at sinabi rin na ang palayaw na ibinigay niya ay upang ilarawan ang kanyang pangalan bilang inosente at kaibig-ibig. Ngunit noong araw na iyon ay narinig ni Dong-eun ang tunay na iniisip ni Jae-hae. Gusto rin ni Dong-eun na tahimik na maging invisible, kaya sinunod niya ang kagustuhan ni Jae-hae at lumayo sa mesa. Samantala, ang isa pang kaibigan, hindi inalintana na kasalukuyang nagdodrawing ang kanyang kaibigan sa mesa, sinira ang drawing ng walang anumang pagsisisi. Pinuri ng mga kaibigan si Jae-hae dahil sa kanyang kagandahan. Sinabi ni Jae-hae na kaibig-ibig din si Dong-eun, ngunit alam ni Dong-eun na hindi iyon ang nasa isip niya. Nang marinig niya ang kanilang pag-uusap tungkol sa hindi pag-like ni Dong-eun pabalik, napagtanto ni Dong-eun na pinaghihinalaan siya. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan para tulungan si Dong-eun na malagpasan ang krisis. Nagkunwari si Jae-hae na ipinagtatanggol si Dong-eun. Hindi na nakatiis si Dong-eun, nilapitan niya at tinapakan ang paa ni Jae-hae. Pagkatapos ay nagkunwari siyang natatakot at humingi ng tawad dito. Dahil sa pagmamayabang ni Jae-hae, hindi siya naglakas loob na magalit, kaya napilitan siyang magpatawad. Samantala, tumalikod si Dong-eun at mumiti ng mapanlinlang, pagkatapos ay umakyat sa rooftop, inalis ang kanyang headband, at tinanggal ang kanyang salamin, agad na nahayag ang kanyang nakatagong kagandahan. Tinitigan ni Dong-eun ang kanyang kamay, kahit simpleng damit lang ang suot niya, nakita pa rin niya na napakaganda niya. Nang marinig ang papuri ni Dong-eun, medyo nahiya si Dong-eun. Nagpasalamat si Dong-eun kay Dong-eun sa pagtulong sa kanya kahapon. Ito ang kailangan niya. Nang marinig niyang pumayag si Dong-eun sa kanyang hiling, masayang-masaya si Dong-eun, ngunit pinayuhan siya ni Dong-eun na huwag masyadong halatang maging inosente dahil hindi iyon akma sa dating ng isang trainee. Medyo nahiya si Dong-eun. Sinabi ni Dong-eun kay Dong-eun na huwag nang maghanap sa internet kung paano manamit o magsalita, sa halip ay direkta na lang siyang tanungin. Si Dong-eun na ito ay nanatili pa ring inosente at nalulunod sa kaligayahan ng pagkakaroon ng mga kaibigan. Muling ipinaalala ni Dong-eun na ito ang pinakamapanganib na sandali dahil ang isang bituin ay maaaring mawala sa isang iglap. Pinaalalahanan din ni Dong-eun si Dong-eun na kahit tahimik siya ay nakakaakit pa rin siya ng pansin. Ang pagkunwari na invisible ay hindi bagay sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Dong-eun ang kanyang telepono at binura ang lahat ng nilalaman ng kanyang personal na account. Simula sa sandaling ito, opisyal na nagsimula ang lihim na kasunduan ng dalawa. Pagkatapos magdiwang, nag-alala naman si Dong-eun at humingi ng tulong kay Dong-eun. Walang magawa si Dong-eun, habang si Dong-eun ay labis na nahihiya. Hindi nila inaasahan na may ibang tao pala sa rooftop na nakikinig sa kanilang usapan. Kinagabihan, binasa ni Dong-eun ang mensahe ni Dong-eun na nagtatanong tungkol sa estilo ng pananamit. Naramdaman ni Dong-eun na walang magawa sa babaeng ito na masyadong madaldal at hindi niya maintindihan kung bakit sila nagpalit ng papel. Ngunit nang makita niya ang cute na tono ni Dong-eun, napangiti si Dong-eun tulad ng isang mapagmahal na ina. Ang babaeng ito ay nagtapat ng pag-ibig sa isang gwapong lalaki, ngunit tinanggihan. Galit na galit siyang kinuha ang telepono at itinapon, halos tamaan ang dalawang nakikinig. Kinabahan na pinulot ni Dong-eun ang telepono. Sinikap lumapit ni Ijun, ngunit itinulak siya ni Dong-eun palabas. Nagkapahiyaan sila sandali, pagkatapos ay tinanong ni Ijun kung kailan siya dumating. Sinabi ni Dong-eun na kakarating lang niya at wala siyang nakita. Tiningnan ni Ijun ang telepono sa kamay nito at agad niyang nalaman na may pinagdadaanan ito. Nang makuha niya ang telepono, umalis siya na sinasabing, hindi tulad ng iniisip mo. Tumayo si Dong-eun na may awkward na ekspresyon. Kinabukasan, habang naglalakad si Dong-eun na masigla sa kalsada, nakita niya si Ijun at agad na nagtago. Hindi niya inaasahan na si Ijun din ay nagmamadali ring tumakbo palayo. Nagkahiyaan silang naghintayan kung sino ang unang aalis para makaiwas, ngunit hindi nila inaasahan na sa huli ay nagtagpo pa rin sila. Kailangang batiin ni Dong-eun at ipaliwanag na hindi siya karaniwang nagbibihis ng ganito. Bago pa man matapos magsalita, hindi na siya pinansin ni Ijun at umalis na. Namuo ang kaunting pagkabigo kay Dong-eun dahil inakala niyang mas naging malapit na sila, ngunit biglang lumingon si Ijun at nagtanong kung hindi pa niya nasabi sa kahit sino ang tungkol sa nangyari noon. Medyo nahiya si Ijun, kinumpirma ni Dong-eun na hindi pa niya nasasabi, ngunit pagkatapos ay tinitigan niya si Ijun ng matagal. Lumalabas na naririnig pa rin pala ni Ijun ng malinaw kahit nakasuot siya ng headphone, kaya sinasadya pala niyang baliwalain siya noong simula ng pasukan. Walang magawa si Dong-eun. Ipinaliwanag ni Ijun na hindi niya lang alam ang sasabihin, at saka, noong unang araw, mukhang hindi pala kaibigan si Dong-eun. Labis na nahiya si Dong-eun, lumabas na pareho pala silang mahiyain sa pakikipag-ugnayan at inakala nilang ang isa't isa ay extrovert. Tinanong ni Dong-eun si Ijun kung bakit hindi siya kumanta sa nakaraang party. Sinabi ni Ijun na hindi siya magaling kumanta. Ang dalawang magkatulad ang personalidad ay naging mas malapit sa isa't isa. Sa klase, ang dalawang dati ay walang masabi sa isa't isa ay nagkakasundo na ngayon. Inalis ni Ijun ang kanang headphone at ipinatong sa telepono, saka iniabot. Kinuha ni Dong-eun ang headphone at dahan-dahang isinuot. Ang sandaling ito ay para lamang sa kanila. Ang babaeng nahihiyang makipag-ugnayan ay naging sikat na trainee. Si Dong-eun, na dating iniiwasan, ay nagkaroon din sa wakas ng mga kaibigan, ngunit biglang nagduda si Jae-hae sa pagkatao ni Dong-eun. Sinabi niya na hindi dapat magkaroon ng mga sikreto ang magkakaibigan. Pagkatapos ay sinubukan niyang siyasatin si Dong-eun tungkol sa kanyang pagiging trainee. Nang marinig ang salitang trainee, nagulat ang buong klase.
Nagtanong si Jae-hae, kaya humingi ng tulong si Dong-eun kay Dong-eun, ngunit ito ay isang bagay na ayaw ni Dong-eun na pag-usapan. Natahimik si Dong-eun. Nang makita ito ni Jae-hae, nagkunwari siyang humingi ng tawad. Tila mayroon na siyang sagot sa kanyang isip. Nagsisisi naman si Dong-eun dahil sinira niya ang magandang kapaligiran. Sa gitna ng pagkahiya, tinulungan ni Haejeong si Dong-eun. Tiningnan ni Haejeong si Dong-eun at dahil nagkatinginan sila, nahiya ito. Nagtungo sila sa kabilang silid. Humingi ng tawad si Dong-eun kay Dong-eun tungkol sa nangyari. Nakita ni Dong-eun ang inosenteng mukha ni Dong-eun at hindi maiwasang mag-alala. Naalala niya ang kanyang mga naranasan at alam niyang peke ang mga kaibigan na ito. Ngunit nang makita niya ang pagnanais ni Dong-eun na magkaroon ng mga kaibigan, hindi na siya nakatiis na sirain ang kaligayahang iyon. Pinaalalahanan niya lamang ito na ang taong patuloy na nagtatanong ng lihim ay hindi niya dapat pagkausapan. Hindi siya totoong kaibigan. Mariin pinabulaanan ni Dong-eun dahil ang totoong kaibigan ay maghihintay hanggang handa ka ng magbahagi. At nga, sa klase ng sinadya ni Jae-hae na banggitin na napakamahal ng sapatos ni Dong-eun at hindi iyon mabibili. Ngunit ito ay sapatos na binili ni Dong-eun ilang taon na ang nakakaraan at hindi rin niya alam kung anong brand ang sinasabi ni Jae-hae. Nang makita niyang nahihiya si Dong-eun, nagkunwari ulit si Jae-hae na humingi ng tawad na hindi niya sinasadya ang paglantad na peke ang kanyang sapatos. Sa gitna ng pagkapahiya ni Dong-eun, dumating si Ijun. Agad-agad, may nag-post ng anonymously, tinutukso si Dong-eun na hindi raw siya mukhang sikat na trainee at peke pa raw ang kanyang sapatos. Nagpasensya si Dong-eun kay Min-jae dahil hindi niya sinunod ang payo nito at nagsusuot ng peking sapatos na nakakaapekto sa reputasyon nito bilang trainee. Anuman ang kanyang pagsisikap na matuto, wala siyang kakayahang maging sikat. Habang pinag-uusapan nila ang pagtutugma ng damit, narinig nila ang tunog ng pagpasok ng isang tao. Mabilis na nagtago si Dong-eun. Ang pumasok ay si Haejeong. Nagkunwari si Min-jae na inosente at akmang aalis, ngunit hinarangan siya ni Haejeong. Lumalabas na nagduda na pala siya sa pagpapalit ng papel ng dalawa. Kinuha ni Haejeong ang telepono at sinabi sa kanila na kumalat na ang balita na hindi mukhang trainee si Dong-eun. Ipinaliwanag niya na ganoon talaga ang kasikatan, kahit maliit na pagkakamali ay pinalalaki, at ito ang dahilan kung bakit nagtanong si Jae-hae tungkol sa trainee. Ito ay dahil gusto rin niyang sumikat kaya pinansin niya si Dong-eun. Samantala, pinagsabihan siya ni Min-jae, ngunit si Dong-eun ay may kaunting pag-asa pa rin. Inilantad ni Haejeong ang katotohanan na nagkunwari si Min-jae na invisible. Dahil sa labis na pagpapanggap na invisible, pinag-usapan siya ng lahat, at inakala pa nga nilang isa siyang tanga. Labis na nahiya si Min-jae. Sinabi ni Haejeong na dumating siya upang tulungan sila. Samantala, sa klase, pinapanood nila ang anonymous na post na nangmutya kay Dong-eun. Nagkunwari naman si Jae-hae na sinisisi ang sarili. Ang pagganap na ito ni Jae-hae ay nagpakaawa sa kanyang mga kaibigan. Nang makita si Dong-eun na pumasok, humingi agad ng tawad si Jae-hae, pagkatapos ay niyakap siya at bumulong na huwag nang magsinungaling. Natigilan si Dong-eun at nagsimulang maniwala sa sinabi ni Min-jae tungkol sa mga peking kaibigan. Bumalik siya sa kanyang upuan. Nagbulungan ang mga kaibigan sa likod, malinaw na kasalanan ni Dong-eun, bakit kailangan pang humingi ng tawad si Jae-hae. Baka raw tinakot niya si Jae-hae. Natahimik na lang si Dong-eun at nagtiis. Si Jae-hae naman ay nasa malungkot na estado, sinabing palagi siyang kailangang humingi ng tawad at umayon sa mukha ng mga kaibigan. Nang makita ito ni Min-jae, nagalit siya. Gusto lang naman ni Dong-eun na magkaroon ng kaibigan. Humingi ng tulong si Min-jae kay Haejeong. Pagkatapos magplano, inilantad ng dalawa si Jae-hae sa ilalim ng post. At nga, nang makita ito ni Jae-hae, lumabas ang kanyang tunay na kulay. Nang makita niyang may bagong tao, nagkunwari siyang huminahon. Tinanong ni Min-jae si Haejeong kung bakit niya tinulungan si Dong-eun, gayong magkaibigan sila ni Jae-hae. Sinabi ni Haejeong na ayaw din niya ng mga peking kaibigan. Pagbalik sa klase, tinulungan ni Haejeong si Dong-eun na makipagkaibigan at ang pagtingin ng klase kay Dong-eun ay biglang tumaas. Para mas maging parang trainee si Dong-eun, naghanda si Min-jae na lagyan siya ng makeup. Nang makita niya ang pananamit ni Min-jae, agad na naakit si Dong-eun. Kung ikukumpara ang dalawa, madaling maintindihan kung bakit nagkamali ang mga kaklase. Sinabi ni Min-jae na mayroon silang lihim na klase ngayon, ngunit nag-alala si Dong-eun na makasalubong ang kanyang mga kaklase. Ngunit nang itaas ni Min-jae ang kanyang kamay, lumitaw si Kim Sung-soo. Nang makita ang kaba ni Dong-eun, ngumiti si Min-jae. Lumalabas na nagbibiro lang siya para takutin ito. Ipinaliwanag ni Min-jae na kahit ganito ang suot niya, walang makakakilala sa kanya. Dinala ni Min-jae si Dong-eun para subukan ang lipstick, at pagkatapos ay pumili ng iba't ibang estilo ng pagtutugma ng damit na uso. Pinili ni Min-jae ang isang set ng damit para kay Dong-eun. Nang makita ni Dong-eun ang presyo, nagulat siya at ipinaliwanag na hindi niya minamaliit ang panlasa ni Min-jae, pero noong high school daw ay pinintasan siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa ganitong uri ng damit. Sinabi ni Min-jae na ito ang kasalukuyang uso. Nang makita niyang nag-aalangan pa rin si Dong-eun, nag-alok si Min-jae na bumili ng dalawang set para magkapareha sila. Pagkatapos, dinala ni Min-jae si Dong-eun sa isang cave. Agad na kumuha ng litrato si Dong-eun gamit ang kanyang telepono, ngunit ang mga larawan ay may pangit na kulay ng balat at hindi maganda tignan. Walang magawa si Min-jae at kinailangan pang ayusin ang setup. Tinitigan ni Dong-eun ang mga larawang kinunan ni Min-jae nang may paghanga. Tinanong ni Min-jae kung ito ba ang unang beses ni Dong-eun sa isang cave. Tumango si Dong-eun dahil wala siyang kaibigan kaya hindi pa siya nakakapunta.
Naawa si Minji at agad na kinuha ang kanyang telepono para kuhanan siya ng litrato. Nahiya si Dong Eun at nag-alok na kunan din ng litrato si Minji. Naisip ang kasanayan ni Dong Eun sa pagkuha ng litrato, diretsong tumanggi si Minji. Nakatanggap si Dong Eun ng text at nagsimulang makipag-chat kay Jae-hae. Medyo nainggit si Minji. Pagdating niya sa bahay, masayang nakikipag-usap si Minji kay Dong Eun sa telepono habang tinutukso ang kakaibang musika na pinapakinggan ni Dong Eun. Ngunit pinatugtog pa rin niya ang kantang ipinadala nito at hindi niya maitago ang saya sa kanyang mukha habang nakikinig sa musika. Paglabas ni Dong Eun ng klase, nakita niya si Ijun na pinapagalitan ng guro. Akmang aalis na sana siya nang humabol agad si Ijun. Ipinaliwanag ni Dong Eun na pinagsabihan siya dahil sa maluwag na uniforme. Ang dalawang dati nahihiyaan ay dahan-dahang nagiging malapit. Nakita ng mga kaklase sa likod kung gaano sila ka-close. Kinumpirma nila na magkasintahan sila. Kinabukasan, sorpresang dumating si Ijun sa paaralan na nakasuot ng maayos na uniforme. Lumingon si Moon Chae at nakita siya. Tinanong ni Moon Chae, Yeonjun kung ano ang kailangan niya. Nagkunwari si Yeonjun na manghiram ng libro, pero ang totoo ay gusto lang niyang malaman ni Moon Chae na nakasuot siya ng seryosong uniforme ngayon. Ibinigay ni Moon Chae ang libro sa kanya, nagkahiyaan sila sandali at saka lang inilabas ni Yeonjun ang music disc at ibinigay kay Moon Chae. Bago pa man naintindihan ni Moon Chae ang nangyayari, umalis na siya. Pagbalik sa upuan, hindi na itago ni Moon Chae ang kanyang saya at nang hawakan niya ang DC, natuklasan niya ang isang maliit na piraso ng papel. Masigasig pa si Yeonjun na maglagay ng mga nota sa ilang magandang kantang dapat pakinggan habang nagrereklamo tungkol sa lumang musika, ngunit hindi maitago ang ngiti. Sa oras ng lahat ay nagpapares para sa badminton, si Park Jae-hae ay nag-iisang nakatayo at nang makita niyang may kasama ang lahat, napuno siya ng pait nang aksidenteng natamaan ng isang estudyante ang bola sa ulo ni Moon Chae. Sakit, halos magalit si Moon Chae, ngunit upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang hindi nakikita, nagkunwari siyang mahina. Nakita ni Park Jae-hae na nasasaktan si Moon Chae, ngunit natatakot siyang magalit si Moon Chae, kaya tumayo lamang siya at nanood. Pagkapasok ni Moon Chae, pinuna na ni Park Jae-hae ang kapangitan ng kanyang damit. Naalala ni Moon Chae nang piliin niya ang damit na ito, hindi rin niya masyadong gusto, ngunit nagulat ang kanyang mga kaklase, at saka lamang nalaman ni Park Jae-hae na hindi siya marunong pumili ng magandang damit. Lumapit din si Hadoyeong upang purihin ang kanyang suot. Sinasabing uso ang damit na ito at nagkakahalaga ng 3.4 milyon won. Nagulat ang buong klase at agad na pinuri si Moon Chae sa kanyang magandang suot. Napahiya si Park Jae-hae at nang makita niyang masaya si Moon Chae, kasama ang kanyang kaibigan, umiti rin si Moon Chae. Lumalabas na hiniling niya kay Hadoyeong nakabisaduhin ang paraan ng pagpapares ng damit ni Moon Chae. Sa oras ng pangangailangan, tumayo si Hadoyeong para tumulong dahil bilang isang hindi nakikita, walang nakikinig sa kanya. Nagtaka si Hadoyeong kung bakit napakabait ni Moon Chae kay Park Jae-hae. Naalala ni Moon Chae ang bawat sandali na kasama niya si Park Jae-hae, marahil ito ang tunay na pagkakaibigan. Lihim na pinrotektahan nila si Park Jae-hae at nagkatinginan sila. Ipinagmalaki ni Hadoyeong kay Moon Chae na natapos na niya ang kanyang misyon. Nakatanggap si Moon Chae ng mensahe mula kay Yeonjun na patuloy na nagtatanong kung napakinggan na niya ang music disc. Hindi naintindihan ni Moon Chae ang kahulugan ng pagbibigay ng DC, kaya't naghanap siya sa internet, natatakot na baka mali ang pagkakaintindi niya sa damdamin ni Yeonjun kinabukasan. Ibinalik ni Moon Chae kay Yeonjun ang tiket sa Seoul. Tinanong ni Yeonjun, isang tiket lang. Hindi naintindihan ni Moon Chae ang nakatagong kahulugan. Si Yeonjun ang kusang loob na nag-imbita sa kanya na manood ng pelikula sa Sabado. Pagkatapos marinig iyon, namula ang mukha ni Moon Chae at natapos ang klase. Hinabol ni Park Jae-hae si Moon Chae upang yayain itong mamili at aksidenteng nalaman na nanood sila ni Yeonjun ng pelikula. Agad na nagbago ang ugali ni Park Jae-hae. Una, ipinagmalaki niya na madalas silang manood ng pelikula ni Yeonjun at pagkatapos ay inusisa ni Park Jae-hae si Moon Chae kung gusto niya si Yeonjun ng gabing iyon. Nag-text si Moon Chae upang tanungin si Moon Chae kung paano mag-coordinate ng damit kinabukasan. Naramdaman ni Moon Chae na may kakaiba kay Moon Chae. Sa sinihan, kinakabahan si Moon Chae at aksidenteng nagdampi ang kanilang mga kamay. Lumingon si Yeonjun upang tingnan siya, nahihiya namang tinakpan ni Moon Chae ang kanyang mukha at nahihiya pa rin sa pag-iisip. Kinabukasan sa klase, nakatanggap si Moon Chae ng text mula kay Park Jae-hae. Napakatuso niya, nagkunwari siyang nahihirapan at tinanong si Moon Chae kung gusto niya si Yeonjun, agad itong tinanggihan ni Moon Chae at nagkunwari naman si Park Jae-hae na inamin sa kanya. Nang marinig ito, nataranta si Moon Chae at naalala ang bawat sandali kasama si Yeonjun, nagsimula siyang maghinala na ito ay ilusyon at tila bumalik sa simula ang lahat. Patuloy na nagkunwari si Park Jae-hae na humihingi ng tawad kay Moon Chae. Nang makita niya ang luha sa mga mata ni Moon Chae, naawa siya. Alam ni Park Jae-hae na nagtagumpay ang kanyang plano, at pagkatapos ay sinabi kay Moon Chae na alang-alang sa kanilang pagkakaibigan, hindi niya tatanggapin si Yeonjun upang masira ang date. Gumawa pa si Park Jae-hae ng kwento na playboy si Yeonjun na kaupo si Moon Chae, na tulala sa bakuran ng paaralan, at puro lang ang sinabi ni Park Jae-hae sa kanyang isip. Alam niya na si Yeonjun ay isang cool na lalaki kaya marami ang nagkakagusto sa kanya, at inanyayahan lang naman siya manood ng pelikula. Biglang lumitaw si Hadoyeong at ikinuwento ni Moon Chae sa kanya ang tungkol sa kaibigan. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Moon Chae, agad na nahulaan ni Hadoyeong at direktang tinanong si Moon Chae kung gusto niya si Yeonjun. Umayaw si Moon Dong Eun nang nahihiya.
Nang makita siyang tumanggi, pinayuhan siya ni Choi Hae-jeong, kapag hindi pa malinaw ang damdamin, ang pagiging magkaibigan ang pinakamahusay na pagpipilian. Samantala, iniisip pa rin ni Moon Dong-eun ang tanong ni Choi Hae-jeong. Nag-iisip siya nang bigla siyang mabangga ni Son Mayong-oh, hindi siya humingi ng tawad at sinigawan pa siya. Nang makitang walang tao sa paligid, hindi na nagkunwari si Moon Dong-eun at kaagad na naging matigas. Sumagot siya ng may buong lakas. Natakot at natigilan si Son Mayong-oh at dali-dali siyang humingi ng tawad. Sa eksaktong sandaling iyon, may dumaan na kaibigan at nakita ang eksena. Napansin ito ni Moon Dong-eun at agad na tumakas. Inila ng kaibigan si Joo Yeol-jeong para tingnan. Dahil walang nakita si Joo Yeol-jeong, naghinala siyang nagkamali siya ng tingin. Nang gabing iyon, maagang dumating si Joo Yeol-jeong sa sinehan, nakasuot ng pormal na damit, at ngumiti ng hangal habang tinitingnan ang tiket sa scene. Paglingon niya na puno ng pag-asa, nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya maintindihan kung bakit si Park Yeon-jin ang dumating. Ang hangal na si Moon Dong-eun ay ibinigay ang tiket ng scene kay Park Yeon-jin para magtagumpay sila. Naiwan siyang malungkot mag-isa nang biglang lumitaw si Moon Dong-eun sa likuran. Lumalabas na inaya ni Moon Dong-eun si Moon Dong-eun na lumabas. Nagtataka si Moon Dong-eun kung bakit kailangan pa nilang pag-usapan iyon ngayon. Sinabi ni Moon Dong-eun na bago pa lang siya sa usaping pag-ibig, habang si Moon Dong-eun ay hindi lang maganda kundi isa ring trainee. Marahil ay marami ang nagkakagusto sa kanya, kaya gusto niyang humingi ng payo mula rito. Tinitigan ni Moon Dong-eun ang hangal na si Moon Dong-eun sa harapan niya, at nagpakita si Moon Dong-eun ng malaking pagmamahal, ngunit nabunyag siya. Hindi naging natural si Moon Dong-eun, lihim na nag-iisip kung bakit nahulaan niya ng tama tulad ni Choi Hae-jeong. Tinukso ni Moon Dong-eun si Moon Dong-eun, hindi nakakagulat na sinabi mo sa kanya kahapon na pumili ng damit. Sinabi ni Moon Dong-eun na hindi iyon ang isyu ngayon, kundi kung ano ang pipiliin sa pagitan ng pagkakaibigan at pag-ibig. Ngunit ito rin ang sakit ni Moon Dong-eun. Tinanong ni Moon Dong-eun si Moon Dong-eun kung ano sa tingin niya ang dapat niyang piliin. Sinabi ni Moon Dong-eun na pipiliin niya ang mga kaibigan, at pagkatapos ay ikinuwento ang pagbibigay ng tiket ng scene kay Park Yeon-jin at kay Moon Dong-eun. Nang marinig iyon, sinumpa siya ni Moon Dong-eun na hangal. Sinabi ni Moon Dong-eun na hindi iyon cool, malinaw na labag sa kanyang sariling kagustuhan. Ngunit inakala ni Moon Dong-eun na tama iyon, at sinabi rin ni Choi Hae-jeong iyon. Nang marinig na iyon ang ideya ni Choi Hae-jeong, hindi na nakatiis si Moon Dong-eun at kaagad na tumawag upang sumigaw. Sa kabilang banda, napansin ni Joo Yeol-jeong na may problema at agad na tumawag kay Moon Dong-eun, ngunit nakita niya sina Moon Dong-eun at Choi Hae-jeong na sabay na pumasok. Hindi makapaniwala si Joo Yeol-jeong. Napansin ni Moon Dong-eun na gusto rin niyang manood ng scene, kasama si Joo Yeol-jeong. Malinaw na nagmamalasakit siya, ngunit ibinigay pa rin niya ang tiket kay Park Yeon-jin. Dahil sa palaging iniisip ni Moon Dong-eun ang kanyang mga kaibigan, nakita ni Moon Dong-eun na napakasinsero niya, kaya gusto niyang maging kaibigan. Sinabi niya kay Moon Dong-eun, bukod sa mga kaibigan, dapat mo ring isipin ang sarili mo ng higit pa. Hinikayat ni Moon Dong-eun si Moon Dong-eun na pumunta agad sa sinehan. Kung sakaling tanungin sila, sabihin lang na ayos lang kung silang tatlo ang manonood. Sa wakas, natauhan si Moon Dong-eun at nagmamadaling pumunta sa sinehan. Nakita niyang buong tapang na hinahabol ng matalik niyang kaibigan ang pag-ibig. Ikinatuwa iyon ni Moon Dong-eun, ngunit agad siyang nalungkot. Sasagutin na sana ni Moon Dong-eun ang tawag ni Joo Yeol-jeong nang makita niya si Choi Hae-jeong. Lumalabas na tinawagan ni Moon Dong-eun si Choi Hae-jeong para tulungan si Moon Dong-eun. Sinabi ni Choi Hae-jeong na tutulungan niya siya, ngunit may kondisyon, huwag mo akong magugustuhan, ha? Nahihiya si Moon Dong-eun. Bahagyang nahihiya si Choi Hae-jeong. May kaunting oras pa bago magsimula ang pelikula, kaya naglaro ng shooting game ang dalawang binata. Ang tensyon ay matindi, walang gustong magpatalo. Sa puntong ito, iminungkahi ni Choi Hae-jeong na subukan ni Moon Dong-eun ang kanyang sarili. Nakita ni Joo Yeol-jeong na gumagalaw si Choi Hae-jeong, at nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya sa loob niya. Seryoso pa ring tinuturuan ni Choi Hae-jeong si Moon Dong-eun. Nakita ni Park Yeon-jin na napakahirap nito, kaya agad siyang sumuko. Hindi inaasahan, ang unang tira ni Moon Dong-eun ay tumama sa 10 puntos. Hindi makapaniwala ang dalawang binata, at ang mga sumunod na tira ni Moon Dong-eun ay mas lalong nakagulat sa lahat. Dumating din ang may-ari ng tindahan sa tabi. Tinanong ni Moon Dong-eun si Choi Hae-jeong kung magaling ba siya, at paglingon niya, itinaas din ni Joo Yeol-jeong ang kanyang kamay upang magpa-picture. Nakita ito ni Park Yeon-jin at napuno ng inggit ang kanyang puso. Sa sinehan, patuloy na nakatingin si Joo Yeol-jeong sa kanilang dalawa. Nang makita ito ni Choi Hae-jeong, lumapit siya kay Moon Dong-eun. Ang anggulong ito ay muntik nang magpahaba sa liig ni Joo Yeol-jeong ng 2 metro. Naramdaman ni Moon Dong-eun na hindi tama iyon. Tinukso siya ni Choi Hae-jeong kung nahulog na ba siya. Itinanggi ni Moon Dong-eun. Alam niyang hindi tapat si Choi Hae-jeong. Naisip ni Choi Hae-jeong na umiiwas si Moon Dong-eun at nang inis. Tinanong niya kung natuto ba siya kay Jeon Jae-jun, kaya't bumuti ang kanyang kakayahan sa pagsasalita. Dali-daling itinanggi ni Moon Dong-eun. Dati, naisip niyang mahirap intindihin si Choi Hae-jeong, minsan malapit, minsan malayo. Dahil abala si Joo Yeol-jeong sa pagtingin sa kanilang dalawa, hindi siya nakatutok sa pelikula. Pagkatapos ng pelikula, sumulyap si Park Yeon-jin sa kanyang relo at muling nakaisip ng plano. Ang binatilyong ito ay isang master sa pagtukoy ng tea green tea sa klase. Agad niyang napansin ang intensyon ni Park Yeon-jin. Alam niyang gusto ni Park Yeon-jin na paghiwalayin sina Moon Dong-eun at Joo Yeol-jeong.
Sinabi ni Choi Hae-jeong na magkasama sila sa daan at hinila niya ito. Galit na tinanong ni Park Hyun-jin kung ano ang ibig niyang sabihin. Direkta siyang sinabi ni Choi Hae-jeong na napakatukso niya para paghiwalayin ang dalawa. Naglakas loob siyang magsinungaling na inamin sa kanya ni Jo Hyo-jeong ang kanyang pag-ibig. Hindi niya maintindihan kung bakit nagmamadali si Park Hyun-jin. Hindi siya tulad ng dati. Nagkunwari pa ring inosente si Park Hyun-jin. Diretsong ibinunyag ni Choi Hae-jeong ang kanyang intensyon. Malinaw na hindi niya gusto si Jo Hyo-jeong, ngunit nag-aksaya pa rin siya ng oras at lakas. Ginawa ba niya iyon dahil hindi niya gusto si Moon Dong-eun? Hindi na nagkunwari si Park Hyun-jin at tinanong si Choi Hae-jeong kung bakit siya gumagawa ng mga pambata. Sinabi ni Choi Hae-jeong na magkatulad sila kaya naiintindihan niya ang iniisip niya. Ibunyag din ni Park Hyun-jin ang layunin ni Choi Hae-jeong na huwag masyadong habulin si Jo Hyo-jeong. Hindi naman talaga malapit si Choi Hae-jeong kay Jo Hyo-jeong. Nabunyag ang layunin ng dalawa. Iminungkahi ni Choi Hae-jeong na manatili silang magkaibigan dahil mas makabubuti ito para sa kanilang dalawa. Matapos umalis sina Choi Hae-jeong at Park Hyun-jin, matagal silang nanahimik. Kinuha ni Jo Hyo-jeong ang kanyang telepono at kinuna ng litrato ang buwan at nagbigay ng isang pahiwatig, napakaganda ng buwan. Ngunit hindi naintindihan ni Moon Dong-eun ang ibig niyang sabihin. Sinadya nilang maglakad ng mabagal upang mas matagal silang magkasama. Tinanong ni Moon Dong-eun si Jo Hyo-jeong kung ano ang pakiramdam niya sa pelikula. Sinabi ni Jo Hyo-jeong na hindi siya nakapag-focus sa panonood. Hindi pa rin maintindihan ni Moon Dong-eun ang ibig niyang sabihin, akala niya ay sinira niya ang date ni Jo Hyo-jeong. Naisip naman ni Jo Hyo-jeong na ayaw ni Moon Dong-eun na manood ng scene, kasama siya, kaya niya inaya si Choi Hae-jeong. Kusang humingi ng tawad si Jo Hyo-jeong dahil ang tanong niya ay nagdulot ng kahihiyan kay Moon Dong-eun. Naglakas loob din si Moon Dong-eun na tanungin si Jo Hyo-jeong kung bakit niya siya inaya manood ng scene. Naisa nang sabihin ni Jo Hyo-jeong ang nasa puso niya, ngunit hindi niya masabi. Nang maghiwalay sila, nag-alinlangan si Jo Hyo-jeong ng matagal bago sa wakas ay naglakas loob. Kahit na gustong-gusto ni Moon Dong-eun na manood ng scene kasama siya. Natigilan si Moon Dong-eun at pagkatapos ng ilang sandali ay sumagot siya, kay Jo Hyo-jeong, ako rin, at pagkatapos ay umuwi. Hindi pa rin makapaniwala si Moon Dong-eun. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang larawan ng buwan na pinost ni Jo Hyo-jeong na may caption. Saka lang niya nalaman na para sa kanya ang sinabi nito. Nagkomento rin si Moon Dong-eun upang ipahayag ang kanyang damdamin. Pinagsisisihan pa rin ni Jo Hyo-jeong kung bakit hindi niya nasabi ang kanyang pagkatapat. Galit na galit siya sa sarili niya sa mga sandaling iyon hanggang sa matanggap niya ang mensahe mula kay Moon Dong-eun. Natigilan siya at saka lang naintindihan ni Jo Hyo-jeong ang damdamin ni Moon Dong-eun para sa kanya. Ang sandaling ito ang nagparamdam ng tamis kay Moon Dong-eun sa loob ng ilang araw. Ngunit pagkatapos noon, inihayag ng guro ang tungkol sa pagsusulit sa susunod na linggo. Bilang isang mahinang estudyante, agad na nag-alala si Moon Dong-eun. Sinabi ng guro na huwag na silang magpahuli pa sa ranggo. Naguguluhan si Moon Dong-eun dahil sa pagpapalit niya ng pagkatao kay Moon Dong-eun, kaya akala ng lahat ay isang matalinong estudyante si Moon Dong-eun. Alam ni Moon Dong-eun na hindi siya ang tinutukoy ng guro, kaya humingi siya ng tulong kay Moon Dong-eun. Sinuri ni Moon Dong-eun ang takdang aralin ni Moon Dong-eun at nalaman na walang tamang sagot. Nagmamadaling tumanggi si Moon Dong-eun. Sinabi ni Moon Dong-eun na kung ayaw niyang mahuli, kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Tiningnan ni Moon Dong-eun ang dalawang tao na nagniningning sa kanilang talino sa pag-aaral. Hindi nila maintindihan kung gaano kahirap ang pag-aaral para sa mga ordinaryong tao. Sumang-ayon si Choi Hae-jeong sa tabi niya. Nahihiyang tinanong ni Moon Dong-eun si Moon Dong-eun, maliban sa pag-aaral, ano pa ang magaling ka? Sinabi ni Moon Dong-eun na hindi siya magaling sa mga gawaing nangangailangan ng utak. Naalala rin ni Choi Hae-jeong ang nangyari noong nakaraang beses sa sinehan. Bukod sa pagpuri sa kahangahangang kasanayan ni Moon Dong-eun sa pagbaril, buong pagmamalaking sinabi ni Moon Dong-eun na maliban sa pag-aaral, madali niyang matatapos ang ibang mga bagay sa kaunting pagsasanay. Matapos sabihin iyon, gusto niyang ipakita ang flip trick na natutunan niya kahapon. Sinabi ni Moon Dong-eun na dapat niyang gamitin ang pagiging masigasig na iyon sa pag-aaral. Naakit agad si Choi Hae-jeong nang makita si Moon Dong-eun na nahihiya. Pagdating ng gabi, naghanda si Moon Dong-eun na tulungan si Moon Dong-eun sa kanyang takdang aralin. Ngunit si Moon Dong-eun ay nakaupo lamang sa isang tabi at nagpipinta. Hindi nasiyahan si Moon Dong-eun at sinabi kay Moon Dong-eun na kung ayaw niyang malantad ang sikreto ng kanilang pagpapalit ng pagkatao, kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Sinabi ni Moon Dong-eun na nasa limitasyon na siya at hindi na makapag-focus. Habang nagsasalita ay balak sanang mag-ehersisyo ng kaunti, biglang nakita ang litrato ni Moon Dong-eun noong high school. Sasabihin na sana niya kay Moon Dong-eun nang biglang hablutin ito ni Moon Dong-eun. Ito ang sikreto na ayaw sabihin ni Moon Dong-eun. Masayang sinabi ni Moon Dong-eun kay Moon Dong-eun na totoo pala na ang masipag na pag-aaral ay maaaring magdulot ng magandang kinabukasan. Tinukso siya ni Moon Dong-eun na tanga. Kinuha ni Moon Dong-eun ang kanyang telepono para kunan ang sandaling ito. Sinabihan ni Moon Dong-eun na mag-focus sa pag-aaral. Nang makita si Moon Dong-eun na masaya, ngumiti rin si Moon Dong-eun ng may pagmamahal. Pagkatapos umalis ni Moon Dong-eun, tiningnan ni Moon Dong-eun ang kanilang pinagsamahan na litrato at hindi napigilang purihin si Moon Dong-eun na cute. Si Moon Dong-eun ay nasa estado na sa unang pagkakataon ay nakatanggap ng maraming likes, labis siyang natuwa.
Samantala, nakita ni Park Yeon-jin na nagkomento rin sina Ju Yoo-jung at Choi Hae-jung. Sa kanyang puso, muling bumangon ang selos at inis. Sa break time, inanyayahan si Park Yeon-jin ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa kantin. Tumanggi si Park Yeon-jin, nagdahilan ng pressure. Nakita ni Moon Dong-yoon na kakaiba si Park Yeon-jin, kaya plinano niyang bilhan ito ng merienda. Ang tatlo pa ay umalis ng malungkot. Sa simula pa lang, hindi naman kinasusuklaman ni Park Yeon-jin si Moon Dong-yoon. Sa katunayan, nang una niyang makita si Moon Dong-yoon, inakala lang niya itong isang ordinaryong estudyante na lumipat. Dahil sa ordinaryong itsura ni Moon Dong-yoon, mas nagustuhan siya nito kaysa kay Park Yeon-jin. Habang tinitingnan ang upuan ni Moon Dong-yoon sa harapan, hindi na nakayanan pa ni Park Yeon-jin. Agad niyang hinanap si Choi Hae-jung at gumawa ng kwento na isiniwalat ni Moon Dong-yoon na lihim na gusto ni Choi Hae-jung si Jeon Jae-joon. Nang marinig ang balitang ito, nataranta si Choi Hae-jung. Para mas maniwala si Kim Jeong-ran, sinabi rin ni Park Yeon-jin na niligawan siya ni Jeon Jae-joon. Tapos sa sinehan, dinala niya si Son Mayong-o para sirain ang kanyang kasiyahan. Sa pag-uto at pagdaragdag bawas sa kwento, unti-unting naniwala si Kim Jeong-ran kay Park Yeon-jin. Dahil sa matatamis at nakalalasong mga salita, naniwala si Kim Jeong-ran. Sa oras ng recess, balak sanang mag-perform ni Moon Dong-yoon ng backflip para sa mga lalaking kaklase. Nang maalala niyang nakasuot siya ng bagong palda, at nang makita ang mga kaibigan, tumakbo si Moon Dong-yoon para masiglang gayain sila sa kantin. Sinabi ng mga kaibigan na nakapunta na sila, at sa pag-udyok ni Park Yeon-jin, sinimulan nilang tatlo na i-isolate si Moon Dong-yoon. Nilait pa nila siya na mas gusto niyang makipaglaro sa mga lalaki, at nadiri din si Kim Jeong-ran dahil sa pagiging malapit ni Moon Dong-yoon kay Son Mayong-o. Hindi maintindihan ni Moon Dong-yoon ang nangyayari, at sa tanghalian ay inaya pa rin niya ang mga kaibigan na kumain kasama niya. Sinadya nilang iwasan siya, kaya hindi maintindihan ni Moon Dong-yoon kung bakit siya iniiwasan. Biglang umupo si Jeon Jae-joon sa tabi niya, at nang makita ang sitwasyon, pinayuhan niya si Moon Dong-yoon na lumaban. Dumiretso rin si Son Mayong-o, at nagbubulungan ang mga tao sa paligid. Pinag-uusapan kung paano nilamon ni Moon Dong-yoon ang dalawang Diyos ng paaralan, at kinukutya pa siya na napakamapanlin lang. Nang marinig ang mga salitang ito, naintindihan ni Moon Dong-yoon ang ibig sabihin ni Kang Hayon-nam. Nawala ng gana si Moon Dong-yoon, tumayo at umalis sa lugar na puno ng chismis. Kinutya ni Jeon Jae-joon si Son Mayong-o sa tabi niya, at tensyonado ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Hinanap ni Moon Dong-yoon si Kang Hayon-nam, huminga ng malalim at sinisi ang sarili. Nagtaka siya kung may nagawa siyang mali. Hindi na nakinig pa si Kang Hayon-nam. Sinabi niya kay Moon Dong-yoon na kapag kinasusuklaman ka, kahit anong gawin mo ay mali sa mata nila. Payuhan si Moon Dong-yoon na huwag sisihin ang sarili dahil hindi niya ito kasalanan. Pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase si Moon Dong-yoon sa likod niya. Hindi na nakatiis si Kang Hayon-nam kaya kumilos siya ng buong lakas. Pagkaalis nila, bumalik si Kang Hayon-nam sa dati niyang anyo. Hindi niya inaasahan na mayroon pa palang nakatayo sa pinto. Nagising si Kang Hayon-nam mula sa bangungot. Tiningnan niya ang larawan nila ng kanyang mga kaibigan noon, at mas naintindihan niya ang pakiramdam ng pagtataksil ni Moon Dong-yoon. Nagsisisi pa rin si Son Mayong-o. Kahit na nagpakita siya ng lakas ng loob, hindi pa rin niya naprotektahan si Moon Dong-yoon. Ang dalawang dating malapit ay ngayon ay nagpapanatili na ng distansya dahil sa mga chismis. Sa sandaling ito, ipinasok ni Son Mayong-o ang kanyang sa libro at ibinigay sa kanya. Binuksan ni Moon Dong-yoon at nakita ang paumanhin ni Son Mayong-o. Nagpakita rin si Son Mayong-o ng senyas ng paghingi ng paumanhin. Tumawa si Moon Dong-yoon na ikinatuwa ng guro. Ang relasyon ng dalawa ay medyo lumambot. Nakita ni Lee Do-young si Moon Dong-yoon na mahimbing na natutulog. Ang kanyang kaibig-ibig na hitsura ay humanga sa kanya, hindi niya maalis ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang nakatingin, sinabi ni Lee Do-young sa sarili na huwag nang tumingin pa. Nakita niyang bahagyang nakakunot ang noo ni Moon Dong-yoon, kaya tinakpan niya ang araw para sa kanya. Hinarang ng binatilyong ito si Park Yeon-jin na may sama ng loob sa kanyang mukha. Tiningnan ni Kang Hayon-nam si Park Yeon-jin nang may pagdududa. Malinaw na alam ni Park Yeon-jin na gusto niya si Jeon Jae-joon. Ngayon, si Jeon Jae-joon ay kumikilos na parang kasintahan na humihingi ng tawad sa kanya. Naguluhan din si Park Yeon-jin. Patuloy na lumapit si Jeon Jae-joon, naghahanap ng dahilan upang paalisin si Kang Hayon-nam. Naipit sa pagitan ng dalawa, si Kang Hayon-nam ay nahihiya at napilitang umalis. Pagkaalis ni Kang Hayon-nam, ipinakita ni Jeon Jae-joon ang kanyang tunay na mukha. Kinuwestiyon ni Park Yeon-jin si Jeon Jae-joon kung bakit niya kailangan gawin ito sa ganitong antas. Malinaw na alam ni Kang Hayon-nam na gusto siya. Ngunit sinasabi niya ang mga salitang nagdudulot ng pagkalito. Sinabi ni Jeon Jae-joon na lahat ay natutunan niya mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Park Yeon-jin na magkaibigan lang sila. Bakit kailangang sirain ang relasyon dahil lang sa maliit na bagay? Bukod pa rito, alam na niya ngayon ang damdamin ni Lee Do-young. Ang paggawa nito ay makakabuti lamang para sa kanya. Sumang-ayon si Jeon Jae-joon sa mga sinabi ni Park Yeon-jin. At ibinunyag pa niya ang sikreto na may isang tao sa klase ang nagtatago ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, kumalat ang post na nagbubunyag ng lihim na pagkatao. Sa klase ng dodgeball, palaging pinoprotektahan ni Jeon Jae-joon si Moon Dong-yoon sa likuran. Ang mga bola na inihagis ng kalaban ay lahat ay nahaharang ni Jeon Jae-joon at malakas na sinasalat. Ang pagtatanggol ni Jeon Jae-joon kay Moon Dong-yoon ang naging sanhi ng pag-uusap ng buong klase. Hindi maintindihan ni Moon Dong-yoon kung bakit nangyari ito. Wala naman siyang ginawang mali. Natauhan si Moon Dong-yoon, ayaw nang tumakas. Nang lumipad ang bola, sinadya niyang itulak si Jeon Jae-joon. Sinisi siya ng lahat dahil sa pagkakapatalsik kay Jeon Jae-joon.
Alam ni Muondong Yun na walang magbabago kung magpapatuloy ito. Kaya kusa niyang ibinigay ang bola kay Park Yeonjin bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit hindi ito tinanggap ni Park Yeonjin. Ibinigay niya muli ang bola kay Choi Hae-jeong. Dahil sa pagganyak, itinapon ni Choi Hae-jeong ang bola ng puno ng puot kay Muondong Yun. Nagulat ang lahat sa field. Mahusay na naiwasan ni Muondong Yun ang bola sa pamamagitan ng pagtalon. Maging ang guro ay pumuri sa kanya. Tinanong niya si Jeon Jae-joon kung si Muondong Yun ay isang sports major. Masayang-masaya si Kang Hayeon-nam nang makita si Muondong Yun na lumalaban. Pagbalik sa klase, pinag-uusapan ng lahat ang post na yun. Pagpasok ni Muondong Yun, agad siyang kinubkob ng mga tanong. Dahil nahuli na siyang gumagamit ng peking sapatos, nataranta si Muondong Yun. Inakala ni Park Yeonjin na ang post ay tungkol kay Muondong Yun. Subukan sanang kunin. Hindi inaasahang lumanyang litrato pala iyon. Ang kanyang itinatagong lihim ay nabunyag. Sa harapan ni Muondong Yun. Gustong tumakas ni Park Yeonjin, ngunit nabangga siya kay Jeon Jae-joon na kararating lang. Alam niyang si Jeon Jae-joon ang nag-post, kaya pala, ang lihim na sinabi ni Jeon Jae-joon kagabi ay ang litrato ni Park Yeonjin noong high school. Ngayon ay naintindihan niya na alam na pala ni Jeon Jae-joon ang kanyang mga lihim. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pagtrato nito sa kanya. Malinaw na mas nauna niya itong nakilala. Gayunpaman, mas nagustuhan si Muondong Yun na bagong lipat lang. Naalala niya noong una, masaya pa siyang nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan. Ngunit mula nang dumating si Muondong Yun, lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya. Si Muondong Yun ay mukhang inosente ngunit mas gusto siya ng lahat. Kahit ang kanyang matalik na kaibigan ay malapit sa kanya, pareho silang babae. Sa lumang klase, si Park Yeonjin ay biktima ng pang-aapi. Nang papunta na siya sa bahay, nakita niya si Jeon Jae-joon na inaapi ng kanyang mga kaklase. Sa klase, siya ay palakaibigan sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa likod ay mayroon siyang kaparehong sitwasyon. Habang naghihintay ng bus pa uwi, nakita ni Jeon Jae-joon ang kilos ni Park Yeonjin at alam niyang katulad niya ito. Sinabi niya kay Park Yeonjin na ang mga taong malapit sa kanya ay gusto lang siyang gamitin. Ang mga nagpapanggap na kaibigan ay mga kaibigan lang sa social dahil hindi kinikilala ang kanilang hitsura at pagkatao. Ang mga salita ni Jeon Jae-joon ay kumintal sa puso ni Park Yeonjin. Pagkatapos lumipat ng paaralan, lumitaw siya na may bagong hitsura at muling nakita si Jeon Jae-joon. Kusang ipinakilala ni Jeon Jae-joon si Son Mayong-o kay Park Yeonjin. Akala niya ay magiging matalik silang magkaibigan, ngunit pagdating ni Muondong Yun, bigla silang nagalit sa isa't isa. Nalaman ni Son Mayong-o na ibinunyag ni Jeon Jae-joon ang nakaraan ni Park Yeonjin, kaya tinanong niya kung bakit si Jeon Jae-joon ay nananatiling pareho na kailangan niyang ibunyag ang mga lihim ng ibang tao. Dati, magkasama silang naglalaro ng basketball, sinusuportahan ang isa't isa sa pag-score, at maging malapit na magkaibigan na nagtatawanan. Lumalabas, sa break time, inanyayahan ni Jeon Jae-joon ang kanyang mga kaibigan na lumabas. Ngunit iginiit ng kanyang mga kaibigan na tawagan din si Son Mayong-o nang makita nilang tuwang-tuwa ang kanilang mga kaibigan sa pagdating ni Son Mayong-o. Naisip ni Jeon Jae-joon kung gusto ba talaga ng kanyang mga kaibigan na maging malapit sa kanya, o ginagamit lang siya para makalapit kay Son Mayong-o. Nang makita ni Jeon Jae-joon na umalis si Son Mayong-o at ang kanyang mga kaibigan, nalaman niyang hindi lang ang kanyang mga kaibigan, kundi pati na rin si Son Mayong-o ay unti-unting lumalayo sa kanya. Nang gabing iyon, habang hinahanap si Son Mayong-o, aksidenteng natuklasan ni Jeon Jae-joon ang isang lihim na itinatago nito. Gumawa si Jeon Jae-joon ng isang bagay na kanyang pinagsisihan. Kinabukasan, ipinost ni Jeon Jae-joon ang video ni Son Mayong-o na nagsasanay bilang trainee na ikinatuwa ng buong klase. Hindi inaasahan ni Jeon Jae-joon na dahil dito, sisimulan siyang punahin ng kanyang mga kaibigan. Tinawag siya ng kanilang homeroom teacher para kausapin. Tiningnan niya ang tambak na request for transfer. Sinabi ng guro na tanging ang paglipat ng paaralan ang makapagtatago sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na sa kanyang mahusay na pagganap, dapat si Jeon Jae-joon ay maging isang warang estudyante. Sa sandaling ito, hindi alam ni Jeon Jae-joon kung siya ay isang mabuting tao o isang masamang tao. Dahil sa mga inaasahan ng guro, nagpanggap si Jeon Jae-joon na isang warang estudyante, kahit na lumipat siya sa parehong paaralan ni Son Mayong-o. Ngunit alam ni Jeon Jae-joon na hindi siya maaaring maging katulad nito, sa pag-aaral man o sa pagkatao. Upang maging isang mabuting kaibigan sa paningin ng lahat, tinipon ni Jeon Jae-joon ang mga lihim ng lahat. Kasama na ang pagkakaintindi ng kanyang mga kaklase kay Muondong Yun bilang isang trainee, at sadyang pag-post ng anonymous tungkol sa pagsusuot ni Muondong Yun ng peking sapatos. Ginamit niya ang pagkakataong ito para lapitan si Muondong Yun at tulungan si Kang Hayeon-nam na panatilihin ang kanyang lihim. Nangyari ang lahat ayon sa plano ni Jeon Jae-joon, ngunit natuklasan niyang may kakaibang damdamin si Son Mayong-o para kay Muondong Yun. Ang sunod-sunod na pagtatanong ay nagpatunay sa hinala ni Jeon Jae-joon sa pelikula. Nanghiram si Jeon Jae-joon ng dahilan para tanungin si Muondong Yun kung nahulog na ba ang loob nito sa kanya. Hindi, naiintindihan din ni Jeon Jae-joon ang damdamin ni Muondong Yun at kalaunan lang niya ito nalaman sa kanyang pag-uusap kay Kang Hayeon-nam. Kahit na alam ni Kang Hayeon-nam ang peking pagkakakilanlan ni Muondong Yun, mula sa simula, handa pa rin siyang makipagpalit ng lugar dito. Naintindihan ni Jeon Jae-joon na si Muondong Yun ay isang taong taos-pusong nakikipagkaibigan sa iba. Nagpasya si Jeon Jae-joon na tulungan sina Muondong Yun at Son Mayong-o. Agad niyang ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Park Yeonjin at pagkatapos ay nalaman din ni Kang Hayeon-nam ang lihim ni Jeon Jae-joon. Tinanong niya kung bakit nag-post ito ng anonymous at ibinunyag si Park Yeonjin.
Ano ba talaga ang layunin? Narinig ang lahat ng ito ni Moon Dong-eun at naramdaman niyang nakakatakot ang taong nasa harapan niya. Ipinaliwanag ni Jeon Jae-joon na si Moon Dong-eun ay masyadong mabait. Sa kabilang banda, paulit-ulit na ginagamit ni Park Yeon-jin si Moon Dong-eun. Nang malaman ni Jeon Jae-joon ang kanyang lihim, ngunit pinrotektahan pa rin siya. Inakala ni Moon Dong-eun na mabuting kaibigan ito, ngunit ngayon ay pinaramdam lang ni Jeon Jae-joon na malayo siya. Nang gabing iyon, nag-text si Moon Dong-eun kay Son Mayong-o at dahil hindi agad nakakuha ng sagot ay nababalisa siya. Tumingala siya at nakita si Son Mayong-o na matagal nang naghihintay sa kanya. Sa wakas ay buong tapang na inihayag ni Son Mayong-o ang kanyang damdamin. Naaalala kita, ang biglaang mga salitang ito ay nagpatulala kay Moon Dong-eun. Medyo nagulat si Son Mayong-o, kaya nahihiya siyang tumingin sa kanyang relo na nagpaplanong umuwi. Alam ni Moon Dong-eun na masama ang pakiramdam nito ngayon, kaya hinila niya ito sa karaoke. Ngunit matagal silang nanahimik nang makarating sila. Sa oras na ito, naalala ni Moon Dong-eun na sinabi ni Son Mayong-o na ayaw nitong kumanta, kaya humingi siya ng paumanhin dito. Sa totoo lang, noong nagtitipon sila dati, nakita ni Son Mayong-o ang kanyang mga kaibigan na masayang kumakanta, at gusto rin niyang sumali, ngunit pinigilan niya ang sarili. Lahat ito ay dahil kay Jeon Jae-joon. 2 taon na ang nakalipas, si Son Mayong-o, na may social anxiety, ay nakita si Jeon Jae-joon at ang kanyang mga kaibigan. Gusto niyang maging katulad nila, matutong makisama sa mga tao, kaya palihim siyang nag-apply para maging trainee, kasama ang isang kaibigan upang sanain ang sarili. Ang layunin ay makasama ng mas maayos sa grupo ng kaibigan ni Jeon Jae-joon. Nang balak niyang sabihin ito kay Jeon Jae-joon, hindi niya inaasahan na ipapaskil nito ang video sa publiko na naging dahilan para pagtawanan si Son Mayong-o ng kanyang mga kaklase. Mula noon, ang takot na pagtawanan ay palaging sumusunod sa kanya at hindi na muling kumanta si Son Mayong-o sa harap ng sinuman. Ang mga lihim na ito ay ngayon lang niya inihayag. Nalaman ni Moon Dong-eun na si Son Mayong-o ay mayroon ding pagnanais na magkaroon ng mga kaibigan tulad niya, kaya sinabi niya kay Son Mayong-o, ang isang tunay na kaibigan ay palaging nasa tabi mo at nakikinig kapag gusto mong magbahagi, upang mawala ang awkward na pakiramdam. Nag-alok si Moon Dong-eun na magkaraoke. Hindi niya inaasahan na sabay nilang hahawakan ang mikropono. Nakita niyang masayang sumasayaw si Moon Dong-eun at tumawa rin si Son Mayong-o. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa kanya sa sandaling iyon. Hinila ni Moon Dong-eun si Son Mayong-o para kumanta. Sa simula ay nag-aatubili pa ito, ngunit unti-unting naging mas komportable. Nagpa siya si Son Mayong-o na kantahin ito para kay Moon Dong-eun. Nang marinig niya ang mga liriko ng kanta na puno ng pagmamahal, biglang nag-alala si Moon Dong-eun, kung sa simula pa lang ay lumitaw siya sa kanyang dating pagkakakilanlan, magiging ganito kaya ang lahat. Makikilala kaya niya si Son Mayong-o? Kahit na narinig na niya ang sagot mula kay Son Mayong-o, akala niya ay hindi na ito kakanta. Si Moon Dong-eun ay hindi pa rin naglakas loob na ibunyag ang lihim ng kanyang pagpapalit ng pagkakakilanlan kay Moon Dong-eun, natatakot na mawala ang lahat. Matagal na naglaban si Son Mayong-o, at sa wakas ay buong tapang na umamin ng pag-ibig kay Moon Dong-eun. Kahit ikaw, Moon Dong-eun, gusto kita, na mula si Moon Dong-eun. Akala ni Son Mayong-o ay hindi siya narinig kaya inulit niya, ipinaliwanag niya na kapag kasama niya si Moon Dong-eun, nakakaramdam siya ng kaginhawaan at pagiging totoo. Ngunit nalito si Moon Dong-eun sa pag-amin, nahihiya pa rin siya dahil hindi siya ang tunay na Moon Dong-eun, kaya nanatili siyang tahimik at hindi sumagot. Akala ni Son Mayong-o ay tinanggihan siya at aalis na sana, ngunit tinawag siya ni Moon Dong-eun, sinabing kailangan niya ng oras para mag-isip. Ngunit nang makita ang disappointed na mukha ni Son Mayong-o, ang sagot ko ay tulad din sa iyo. Nang marinig ang sagot, tuwang-tuwa si Son Mayong-o na parang lumilipad sa langit. Ipinaliwanag ni Moon Dong-eun na dahil seryoso siya, kaya kailangan niya ng oras. Pag-uwi niya, lubos pa rin ang kaligayahan ni Moon Dong-eun. Hindi niya napigilang ipagmalaki ito kay Kang Hayeon-nam na nakinig ng may pag-unawa. Inakala ni Moon Dong-eun na ang lahat ay dahil sa tulong ni Kang Hayeon-nam. Kung wala ito, marahil ay nanatili pa rin siyang tulad ng dati, isang hindi nakikitang tao sa klase. Samantala, naramdaman ni Kang Hayeon-nam na dahil sa pagiging totoo ni Moon Dong-eun, kaya gusto niyang makipagkaibigan. Sinabi niya kay Moon Dong-eun na kahit hindi sila nagpalit ng pagkakakilanlan, kung patuloy siyang mananatiling totoo sa tabi ni Moon Dong-eun, mamahalin din siya ng lahat. Ang matagal nang nakabaon na lihim ay muling lumitaw. Nagising si Kang Hayeon-nam mula sa bangungot, tiningnan ang mga litrato niya at ng kanyang kasintahan sa kanyang account. Mas lalong komplikado ang kanyang nararamdaman, hindi siya natulog buong gabi. Sa tanghalian, sinadya ni Jeon Jae-joon at Son Mayong-o na iwasan ang isa't isa. Tinanong ni Sarah si Jeon Jae-joon kung nag-away sila. Pinabulaanan ito ni Jeon Jae-joon. Kaya nagpalit ng paksa si Sarah. Sinabi niya kay Jeon Jae-joon na si Kang Hayeon-nam ay may napakakakaibang kilos. Kahit na minsan ay mukha siyang inosente, nang pagalitan niya ang kanyang mga kaklase, hindi niya maiwasang maghinala na itinatago ni Kang Hayeon-nam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kinutya ni Jeon Jae-joon na masyadong maraming pelikula ang pinapanood nito. Si Kang Hayeon-nam ay isang tahimik na babae lang. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-isip. Hindi inaasahang nakita ni Kang Hayeon-nam si Son Mayong-o. Namula siya nang malaman niyang wala si Park Yeon-jin sa klase. Hiniling ni Sarah kay Kang Hayeon-nam na tulungan siyang maglipat, at sinabi rin niya na mas maganda si Kang Hayeon-nam kaysa dati. Ibinigay din ni Son Mayong-o ang mga merienda na binili niya para kay Kang Hayeon-nam. Nag-aatubiling tinanggap ni Min Chae.
Magtatanong sana si Sungso kay Ijun kung nagde-date ba sila nang biglang nakita niya si Hichon na lumalapit at nakita rin si Ijun agad na tumalikod si Hichon. Dumaan si Min Chai sa dalawang babae, narinig niya ang pinag-uusapan nila tungkol kay Jaehae. Ang iskandalo ni Jaehae ay nabunyag na naging dahilan upang iwasan siya ng buong paaralan. Kinailangan ni Jaehae na makipagkaibigan sa mga babaeng estudyante mula sa ibang paaralan. Nagpanggap silang maging malapit at pagkatapos ay ipinakilala ang kanilang mga kasintahan kay Jaehae. Sa oras na ito, narinig din ni Jaehae ang plano ng grupo na maghiganti. Nang marinig ito, nataranta si Min Chai, habang mayabang naman ang reaksyon ni Jaehae. Sinabi ni Min Chai na noong una siyang lumipat ng paaralan, siya ay mahiyain at takot sa pakikisalamuha, kaya wala siyang kaibigan. Sa kabutihang palad, si Jaehae ang kusang lumapit at nakipagkaibigan, tinulungan siya nitong makakilala ng maraming kaibigan. Bagaman sinadya ni Jaehae na ihiwalay ang sarili noon, ngunit umaasa pa rin siya na maging maayos ang kanilang relasyon tulad ng dati. Nagpatuloy si Jaehae sa pagtatanong, sinabing ipinakilala siya ng kaibigan niya sa isang lalaki, dahil ang lalaki ay dating nag-aral sa parehong lumang paaralan ni Min Chai. At sinadya niyang tanungin si Min Chai kung kilala niya ito. Matapos mag-alinlangan sandali, nagpa siya si Min Chai na tulungan si Jaehae nang ilabas nito ang larawan ng lalaki. Nagkunwari si Min Chai na hindi niya ito kilala, na nagpakumbinsi kay Jaehae na may itinago si Min Chai. Hinanap ni Min Chai si Min Chai upang magtanong ng impormasyon tungkol sa lalaking iyon, ngunit umiiwas si Min Chai sa pagsagot. Patuloy na kinwestiyon ni Min Chai si Min Chai na ipinahiwatig na ito ay ideya ni Jaehae nang makita ang galit ni Min Chai. Nataranta din si Min Chai, ipinaalala ni Min Chai na ang pagpapalit ng pagkakakilanlan sa simula ay para lamang tulungan si Min Chai, hindi para samantalahin niya ang kanyang pagkakakilanlan para gumawa ng mga desisyon. Matapos umalis, sinisi ni Min Chai ang sarili. Hindi niya sinasadya na magalit kay Min Chai nang marinig lamang niya ang pangalan ng lalaki. Muling nabuksan ang sugat sa kanyang puso, ang lihim na dapat ay nakabaon ay muling nagbalik sa kanyang isipan. Gustong tumakas ni Min Chai nang mabangga niya si Hichon. Akala ni Hichon ay nag-aaway sila ni Min Chai, ngunit ipinaliwanag ni Min Chai na siya ang may mali, na ibinuhos niya kay Min Chai ang lahat ng galit na dapat sana ay para sa lalaking iyon. Sinabi ni Min Chai na si Hichon ay katulad niya. Kahit na hindi siya madaling magtiwala sa mga tao noon, nagbago siya nang makilala niya ang isang tao, tulad ng pagkakakilala ni Hichon kay Izun. Si Min Chai ay walang kaibigan sa simula. Kung mawawala ang tapat na kaibigan na ito, hindi alam ni Min Chai kung ano ang mangyayari kay Min Chai, kaya nagpa siya siyang kusang humingi ng tawad. Nang gabing iyon, tiningnan ni Min Chai ang larawan ng kanyang kasintahan, inalala ang kanyang lumang paaralan, kung gaano siya kasaya noon kasama ang lalaking iyon, ngunit pagkatapos ay humingi ang lalaking iyon ng matalik na relasyon. Nang sabihin ni Min Chai sa kanyang matalik na kaibigan, itinuring lang iyon ng kaibigan niya na normal, kaya nang magmungkahi ang lalaking iyon, sumang-ayon si Min Chai. Pagkatapos noon, sinimulan siyang kutya ng lahat na wala siyang pagpapahalaga sa sarili. Kinabukasan, kumalat ang sikreto ni Min Chai sa buong paaralan. Sa sandaling ito, gusto na lang niyang umalis kaagad. Pumasok si Min Chai sa silid-aralan na puno ng pagdududa, hindi alam na pinag-uusapan siya ng kanyang mga kaibigan sa likod niya. Lumapit si Jaehae, tinanong kung bakit itinago ni Min Chai ang katotohanang nakipag-date siya sa lalaking iyon. Naintindihan ni Min Chai ang dahilan ng galit ni Min Chai. Napagtanto rin niya ang dahilan kung bakit sinasadya ni Min Chai, isang sikat na trainee, na magsuot ng simpleng damit sa simula ng paglipat niya ng paaralan, handang ipagpalit ang kanyang pagkakakilanlan at maging isang hindi nakikitang tao. Gustong tumakas ni Min Chai sa kanyang pagkabigla, ngunit ang masakit na nakaraan ay nanatiling malinaw na malinaw, 2 buwan pala ang nakalipas. Iminungkahi ng kanyang kasintahan na pumunta si Min Chai sa bahay niya sa weekend. Sa simula, balak ni Min Chai na tanggihan, ngunit ang matatamis na salita ng lalaki ay nagpaalinlangan sa kanya. Pagkatapos noon, labis na natakot si Min Chai, palihim na nagtago sa banyo at umiyak ng humihikbi, hindi pinansin ang pagtatanong ng kanyang ina sa labas o ang mga text message mula sa kanyang kasintahan. Sa sandaling ito, gusto lang niyang tumakas ng napakalayo. Sa huli, pumunta si Min Chai sa paaralan kasama ang kanyang ina. Inaalanganin, sa huli ay nagpa siya si Min Chai na iulat ang kanyang kasintahan na si Han Chin, ngunit pagkapasok pa lang niya, nagkunwari na si Han Chin na biktima at humarap upang kwestiyonin kung bakit siya sinisiraan ni Min Chai. Dahil nagtatalo ang dalawang menor de edad na estudyante, hindi makapagpasya ang guro at nagtakda na lang ng investigasyon sa ibang pagkakataon. Bumukas ang pinto at pumasok si Eun Jae, ang matalik na kaibigan ni Min Chai. Umiti ng mayabang ang bastos na si Han Chin, akala ay sasabihin ni Eun Jae ang totoo. Ngunit nagulat siya nang magsinungaling ito, na kusang loob daw si Min Chai at hindi pinilit. Hindi inaasahan ni Min Chai na ipagkanulo siya ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Eun Jae kay Min Chai, ipinaliwanag na nauna niyang nakilala si Han Chin at gusto rin niya ito, kaya siya nagsinungaling. Naintindihan ni Min Chai, ang taong pinakamatalik niyang kaibigan ay maaaring magtaksil anumang oras. Ang lumang peklat ay muling nabuksan, si Min Chai ay walang magawa, hindi kayang gumawa ng anuman, kaya pinayagan na lang si Min Chai na magdusa para sa kanya. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nabanggit nila si Min Chai. Akala ni Hichon ay alam na ni Ijun ang sikreto ng pagpapalit ng pagkakakilanlan, ngunit lumabas na chismis lang ang narinig ni Ijun. Tinanong ni Hichon kung hindi ba niya pinansin. Ipinaliwanag ni Ijun na kahit alam niya, hindi nito babaguhin ang kanyang damdamin dahil gusto niya si Min Chai.
Lumabas na noong nakaraan nang ilabas ni Hichon ang video, balak siyang parusahan ng guro. Ngunit inako ni Ijun na siya ang nagbigay ng video kay Hichon at walang kinalaman si Hichon sa lahat ng ito. Nahihiya si Hichon nang marinig ito, na unawaan na totoo rin ang nararamdaman niya at sa huli ay nalutas ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ipinaalala ni Hichon kay Ijun na si Minchai ay katulad niya, na tahimik lang na nagtitiis mag-isa. Si Minchai ang umako ng mga chismis para kay Minchai at iniiwasan din siya ng kanyang mga kaibigan. Nang lumabas si Ijun, natahimik ang lahat. Lumingon si Minchai at nakita siya. Matagal silang natahimik hanggang sa huli ay tinanong ni Minchai, ang tunay na kaibigan ay ang kasama mo kapag handa silang magbukas ng puso. Hindi inaasahan ni Minchai na matatandaan ni Ijun ang sinabi niya. Nahihiya siyang tumayo at inayos ang kanyang damit at hindi sinasadyang nahawakan niya si Ijun, hinawakan din ni Ijun ang kanyang kamay at nangakong laging maghihintay na kapag gustong magbahagi ni Minchai, palagi siyang naroon. Sinabi ni Ijun na ang sinabi niya kanina ay bilang kaibigan lang, ngunit sa susunod ay magiging iba na, ang babaeng ito ay iniiwasan ng sarili niya. Nakita rin ni Jae-hae ang pagdududa, ngunit nang marinig niyang ipinagtanggol ni Dae si Minchai, lumabas muli ang inggit sa kanya. Nakipagkita si Jae-hae kay Hanchin noong Sabado. Gusto niyang malaman kung si Minchai ba ang babaeng nakagawa ng ganoong bagay sa kanya. Pabalik na sana siya sa klase nang makasalubong niya si Hijun, balak sanang iwasan ni Jae-hae ito, ngunit tinawag siya nito. Lumabas na gusto lang humingi ng tawad ni Hijun dahil dati niyang ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan na naging sanhi ng kanyang pagiging pinag-uusapan. Kahit hindi alam ni Jae-hae kung totoo ba ang sinabi niya, hindi ba babat naging matalik na kaibigan niya si Hijun, ipinaliwanag ni Hijun na dahil magkaibigan sila, umaasa siyang titigil na ito sa pananakit sa iba. Ngunit nagpatuloy pa rin si Jae-hae sa pakikipagkita kay Hanchin. Sa sandaling marinig ang pangalan ni Minchai, nagkunwari ang bastos na biktima at sinabing nawalan siya ng karera bilang atleta dahil kay Minchai. Nagkunwari si Jae-hae na inaaliw siya upang malaman ang lihim tungkol kay Minchai. Si Minchai ay nagdududa pa rin sa harap ni Minchai. Palagi siyang nagpapanggap na malakas, ngunit ngayon na nabunyag ang sikreto at idinagdag pa ang pagpapalit ng pagkakakilanlan na naging dahilan upang akuin ni Minchai ang kasalanan. Siguradong labis na nadismaya si Minchai sa kanya, kahit na sa simula ay gusto lang ni Minchai na manatiling tahimik hanggang sa araw ng pagtatapos, hanggang sa makilala niya ang hangal na si Minchai, na nagparamdam sa kanya muli ng init ng pagkakaibigan. Ngunit nang makita niya ang pagkadismaya sa mga mata ni Minchai, hindi alam ni Minchai kung paano haharapin ito. Alam ni Minchai na mas nagdurusa si Minchai ngayon. Kahit na iniiwasan siya at pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan, hindi bababat na riyan pa rin sina Ijun at Hichon. Sumulat si Minchai kay Minchai, gusto pa rin niyang maging matalik na kaibigan tulad ng dati. Buong araw na nakakulong si Minchai sa kanyang silid, at sa huli ay hindi na niya matiis ang gutom. Nang lumabas siya, nakita niya ang pagkain na inihanda ng kanyang ina, kasama ang isang sentimental na mensahe. Sa oras na ito, nalaman lang ni Minchai na ang mga merienda sa mesa ay dinala ni Minchai. Ang pagmamahal ng kanyang ina at mga kaibigan ay nagpaluha sa kanya. Nakatayo muli si Minchai sa ibaba ng gusali, gusto niyang ipaalam kay Minchai na nag-aalala siya at palaging maghihintay sa kanya. Paalis na sana siya nang marinig niya ang boses ni Minchai. Ikinuwento rin ni Minchai kay Minchai ang tungkol sa kanyang nakaraan. Nagsorry si Minchai dahil hindi niya alam ang pinagdaanan ni Minchai noon at patuloy pa siyang nag-aalok na magpalit ng pagkakakilanlan sa kanya. Samantala, nakonsensya si Minchai dahil pinayagan niyang akuin ni Minchai ang kasalanan. Alam ni Minchai na taos puso ang pagtrato sa kanya ni Minchai. At para sa kanya, mas mahalaga si Minchai kaysa sa lahat. Sa huli ay nagkabati rin sila tulad ng dati. Nang tumawag si Jae-hae, natakot si Minchai na magagalit muli si Minchai. Pagkatapos sumang-ayon si Minchai, kaagad niyang sinagot ang tawag at narinig ang boses ni Jae-hae na puno ng pagkatakot. Pagkababa ni Jae-hae ng tawag, lumitaw si Hanchin sa likod niya. Lumabas na sinadya niya itong tawagan upang dalhin si Minchai para makipagkita kay Hanchin at pagkatapos ay diretsyo niyang sinabi na hindi siya sasama sa lalaking iyon. Ang paglitaw ni Minchai at Minchai ay nagdulot ng pagkahilo kay Hanchin. Iniyahon ni Minchai si Jae-hae na nakaupo sa sahig. Nagkunwari si Hanchin na humihingi ng tawad kay Minchai. Nagbigay katwiran siya na ginawa niya iyon dahil sa labis na pagmamahal at inakala niyang normal lang ang ganoong bagay sa pagitan ng magkasintahan. Ngunit dahil sa reklamo ni Minchai, nawalan siya ng karera bilang atleta. Ngayon, ang sitwasyon ni Minchai ay eksaktong katulad ng gusto niya. Ang bawat salita ng bastos na si Hanchin ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso. Mahinang hinawakan ni Minchai ang kamay ni Minchai. Sinimulan ni Minchai na buong tapang na labanan. Kinuha niya ang kanyang telepono na may pre-recorded na audio na ikinatakot ni Hanchin. Binalaan ni Minchai na kung patuloy siyang manggugulo, ilalabas niya ang recording at hindi lang siya ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Kinabukasan, lumitaw si Minchai sa paaralan na may ganap na bagong anyo na umakit ng lahat ng tingin sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nagbihis ng ganito kaya medyo nahihiya pa siya. Minchai, ang ganda mo, papuri ni Minchai. Nahihiya si Minchai. Sinabi ni Minchai na hindi na kailangang itago ni Minchai ang kanyang pagkakakilanlan ngayon, maaari na silang mamuhay bilang ordinaryong magkaibigan. Nang hindi pinapayagan siyang tumutol, mahigpit na niyakap ni Minchai si Minchai. Nagbiro din si Minchai na sa simula bago sila magpalit ng pagkakakilanlan ay hindi naman niya sinabi iyon.
Naghahanda na sana silang pumunta sa klase. Ngunit sinabi ni Minchai na kailangan nilang gawin muna ang isang mahalagang bagay. Nagmamadali siyang hinanap si Ijun upang ipaliwanag na hindi siya si Minchai na kilala nito. Akala ni Ijun ay nagbibiro lang siya. Nanindigan si Minchai na nagsasabi siya ng totoo dahil gusto niyang maging tapat sa kanya. Kinuyom ni Ijun ang kanyang kamao dahil sa mata ni Minchai, ordinaryong tao lang siya. Ngunit bago niya sabihin sa lahat, gusto niyang malaman muna nito ang sikreto. Dati, kailangan niyang magpanggap na si Minchai, ang trainee, sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nakakapagod magpanggap na may alam at astig. Sa harap lang ni Ijun siya nagiging sarili niya at nakakapag-relax. Ang mga sandali kasama siya ang pinakamaganda. Ngunit sinabi ni Ijun, huminto na tayo dito. Pagkarinig nito, nawala ang ngiti ni Minchai. Pagkatapos, ngumiti si Ijun at lumapit upang hawakan ang kanyang kamay. Ipinaliwanag niyang huminto lang sila sa pagiging magkaibigan. Tinanong ni Minchai kung galit ba siya dahil itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sumagot si Ijun, ikaw ang uri ng tao na palagi kong hinahangaan. Pagkapasok pa lang nila sa klase, narinig na nila ang mga nanlilibak na boses na nagsasabing ganoon ang pananamit ni Minchai para lapitan si Minchai. Hindi napigilan ni Minchai. Sumigaw siya na kung hindi sila makapagsalita ng diretsyo, manahimik na lang sila. Hindi lang si Minchai, pati si Jaihai ay natawa sa reaksyon ni Minchai. Sa klase, sinimulan ng guro ang pagtawag ng pangalan. Biglang napansin ng guro na kakaiba ang suot ni Minchai ngayon. Nag-alala rin si Minchai. Lumabas na sa daan papuntang paaralan ay balak nang sabihin ni Minchai ang totoo sa guro. Ngunit sinabi ni Minchai na hindi siya mapapansin ng guro. At totoo nga, may prosopagnosya ang guro at walang napansin na kakaiba. Pinayuhan lang niya si Minchai na magpahinga at maghanda para sa pagsusulit. Pumunta ulit ang dalawang babae sa lugar kung saan nila pinalitan ang kanilang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng binura ni Minchai ang kanyang account. Mula ngayon, mamumuhay na sila sa kanilang tunay na pangalan. Hindi na kailangan pa ng sinuman na magpanggap na iba. Pagkatapos ng klase, magkasama silang umuwi. Ipinakilala ni Minchai kay Ijun ang isang kanta sa kanyang watchlist. Nakakapagtaka. Sa tuwing may nangyayari kay Minchai, nagpo-post siya ng katulad na nilalaman. Ngunit naalala niyang nag-comment na pala siya. Agad siyang tumalikod para hindi makita ni Ijun, hindi niya inaasahan na direktang binanggit ni Ijun ang pangalan ng account sa kanyang tainga. YouTube Kyung. Sa sandaling ito, napagtanto ni Minchai na ang lahat ng kantang iyon ay in-upload ni Ijun kinabukasan. Nakita ni Minchai ang kanyang mga kaibigan na masayang nag-uusap at nagtatawanan, na parang bumalik sila sa unang araw ng paglipat niya ng paaralan. Masayang nilapitan ni Minchai ang kanyang mga kaibigan. Sa oras na ito, nakita ng kanyang mga kaibigan si Ijun sa harap. Tinanggal ni Ijun ang kanyang earphone at lumingon. Nakita niya si Minchai, hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Mula sa pagiging mahiyain at humahanga sa iba noong simula. Ngayon ay mayroon na siyang sariling grupo ng mga kaibigan. Mas marami nang nagawa si Minchai kaysa sa inaakala niya. Salamat sa kanyang sarili sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magbago. Biglang tinanong ni Minchai kay Ijun kung anong gusto niya kay Minchai. Ang sagot niyang di lahat ay nagpatawa sa lahat. Dito nagtatapos ang pelikula. Sana ay mapanood ninyo ang pelikulang ito. Sana ay magkaroon din kayo ng magagandang pagkakaibigan. Maraming salamat.